Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2371-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ipinapahayag ko na si Brianna ay hindi na ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy mula ngayon. Ang mga salita at intensyon ni Brayden na tanggalin si Brianna sa kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy ay ikinagulat ng lahat. Ninuno. Ang ekspresyon ni Heath, ang Panginoon ni Brianna, ay lubhang nagbago. Siya ang unang nagsalita. Iniisip ko kung ano ang ginawa ng aking disipulo para matanggal siya sa kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta. Anong ginawa niya? Napakagandang tanong niyan. Pinaikit ni Brayden ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Heath. Ngumisi siya bago sinabi, Brianna, bilang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, nang ahas kang labagin ang pamana ng aming ninuno at makipagkasundo sa Seven Absolute Sect. Ang gawaing ito ay kawalang galang sa lahat ng mga ninuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Ang mga ninuno mula sa sekta na pinatay ng mga miyembro ng Seven Absolute Sect ay babalik sa kanilang mga libingan kung malalaman nila ang tungkol dito. Nagsalita siya sa mapagmatuwid na paraan, ngunit tila nakalimutan niya na ang sekta ng pagsamba sa apoy ay pumatay ng maraming tao mula sa Seven Absolute Sect, ang bilang ay mas mataas kumpara sa Seven Absolute Sect. Ang tanging pagkakataon kung saan maraming tao mula sa sekta ng pagsamba sa apoy ang napatay ay noong panahon ni Sword Saint Berting. Bukod dito, 3 malalaking sekta ang nagpasimula ng digmaang ito sa pamamagitan ng pag-udyok sa Seven Absolute Sect. Malinaw na ang kanyang mga salita ay hindi makatwiran. Gayunpaman, walang nang-ahas na magsalita kahit na sa tingin nila ay hindi makatwiran ang mga sinabi ni Brayden. Tutal, paano nila kokontrehin si Brayden na kanilang ninuno? Pagkatapos magsalita ni Brayden, tiningnan niya ng matalim si Heath habang nagtatanong, kaya sa tingin mo ba ay inosente pa rin ang iyong disipulo? Natigilan si Heath sa mga sinabi ni Brayden. Nang makita ni Brayden ang kawalan ng tugon ni Heath, malamig niyang sinabi, mukhang sumasang-ayon ka rin sa akin dahil hindi mo mapabulaanan ang mga sinabi ko. Hindi ka naman lubos na walang kasalanan dahil nabigo kang turuan ng maayos ang iyong disipulo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Heath nang marinig niya ang mga sinabi ni Brayden. Dapat kang mamatay ngayon para pagbayaran ang iyong pagkakamali. Malamig na sabi ni Brayden habang isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang dumaloy mula sa kanyang katawan. Ang enerhiyang ito ay walang iba kundi ang Celestial Origin Energy. Sa sandaling lumabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan, mabilis itong sumugod patungo kay Heath na parang isang worm dragon. Walang duda na mamamatay si Heath kung sakaling tumama sa kanya ang atake. Guru! Sigaw ni Brianna na may takot sa mukha. Si Brayden ay isang for tribulation bodiless celestial kung tutuusin. Kahit isang casual na atake mula sa kanya ay hindi kayang tiisin ni Heath, isang cultivator sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Sa isang kisap mata lang, bago pa man makapag-react si Heath at ang mga nanunood, ang enerhiyang bumubuga patungo kay Heath ay wala pang 20 metro ang layo mula sa kanya. Mamamatay na ba ako? Naramdaman ni Heath ang nakakatakot na puwersang nakatutok sa kanya at inakala niyang mamamatay na siya ngayon. Wala na siyang oras para gamitin ang Saint Origin sa kanyang katawan bago pa siya nabalot ng mapanirang enerhiya. Boom! Isang pagsabog na tila kayang magdulot ng lindol ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isang mas malakas na puwersa ang lumabas mula sa kinatatayuan ni Brianna at bumangga sa enerhiya ni Brayden bago ito nawala ng bisa. Sino yan? Dumilim ang ekspresyon ni Brayden. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na pipigil sa kanya, lalo na ang umasa na may kakayahang gawin iyon. Mabilis niyang iniangat ang kanyang ulo para tingnan ang taong pumihil sa kanya. Si Heath, nakakaranas lang ng muntik ng mamatay, ay tumingin sa matandang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang disipulo at mabilis na nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko, Senior Chen. Hero. Mas lalong lumala ang ekspresyon ni Brayden nang makita niya si Hero. Bakit ka nandito? Hindi na bago sa kanya si Hero. 4,000 taon na ang nakalilipas, noong isa pa siyang guardian sa Fire Worship Sect, nasa 3 pwesto siya sa Supreme Saint Ranking. Gayunpaman, nasa pangalawa si Hero sa Supreme Saint Ranking kahit isa lamang siyang cultivator na walang sekta.
Hindi sinagot ni Hiro ang tanong ni Brayden. Sa halip, kinutya niya ito. Brayden, pinaponte ka ng angkan ng mga dragon sa isang misyon, pero bumalik ka pala sa Fire Worship Sect. Kung malaman ng angkan ng mga dragon kung paano ka bumalik sa sekta para ipagmalaki ang iyong katayuan bilang isang ninuno at ipagmalaki, malamang na hindi maganda ang magiging senyales para sa iyo, hindi ba? Lalong nalungkot ang ekspresyon ni Brayden nang marinig niya ito. Ang angkan ng mga dragon. Nalito ang apat na tagapangalaga at matataas na opisyal ng Fire Worship Sect sa mga salita ni Hiro. Nalaman nila ang tungkol sa pagkakaroon ng mga bodiless celestial nang bumalik si Alvin sa sekta at natuklasan nilang kakaiba na walang bodiless celestial sa Fire Worship Sect. Nagtaka sila kung saan napunta ang lahat ng bodiless celestial. Mas lalo silang nalito nang marinig nila ang mga salita ni Hiro. Ipinadala ng angkan ng dragon ang kanilang ninuno sa isang misyon. Hindi ba mas mababa ang lakas ng angkan ng dragon kaysa sa Fire Worship Sect? Bago pa nila mapag-isipan pa ang bagay na ito, nagsimulang magsalita si Brayden nang may pangungutya, Hiro, hindi ko alam kung bakit ka kabilang sa Fire Worship Sect, pero makakabuti sa iyo kung hindi ka makikialam sa mga gawain ng sekta ko. Hindi ako makikialam sa negosyo ng Fire Worship Sect. Walang pakialam na sabi ni Hiro. Bahagyang hamupa ang ekspresyon ni Brayden nang marinig niya ito. Gayunpaman, nagalit siya nang marinig ang huling bahagi ng mga salita ni Hiro. Kung hihingi ka ng tawad kina Miss Brianna at Guardian Heat at hihingi ng kanilang kapatawaran. Labis na ikinagalit ni Hiro si Brayden kaya't muling nagsimulang gamulong ang enerhiya mula sa kanyang katawan na nagdulot ng maliliit na bitek sa kawalan. Maraming bitek sa kawalan na tila maliliit na ahas ang patuloy na lumitaw ng paisa-isa. Ang mga tao mula sa Fire Worship Sect na naruroon ay natural na napanganga sa gulat nang makita nila ang maraming luha ng kawalan na tila maliliit na itim na ahas na sunod-sunod na lumitaw sa kawalan. Nagawa niyang punatin ang kawalan. Ay ibig sabihin, isa talaga siyang 4 o 3 tribulation bodiless celestial. 4,000 taon na ang nakalilipas, nabigo siya sa kanyang heavenly tribulation at naging isang bodiless celestial. Batay sa panahon, malamang isa na siyang 4 tribulation bodiless celestial ngayon. Gayunpaman, si Senior Chen ay isa ring 4 tribulation bodiless celestial, tama ba? Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga nanunood kina Hiro at Brayden. Hiro, hinahanap mo ang kamatayan. Sigaw ni Brayden habang sumusugod siya patungo kay Hiro na parang bola ng kanyan. Ang saktong-saktong tiyempo. Hindi natakot si Hiro kay Brayden na sumusugod papunta sa kanya. Noon, hindi pa nanalo si Brayden sa kanilang laban. Kaya naman, hindi niya inisip na banta sa kanya si Brayden. Parehong sumugod sina Brayden at Hiro sa isa't isa ng napakabilis. Walang nakakakita sa kanilang mga galaw, maliban kay Alvin, dahil napakababa ng kanilang mga cultivation base. Samantala, si Irish na nakatayo sa tabi ni Kelly at Alvin ay nabigla. 4 tribulation bodiless celestial. Ang matandang iyon ay isa palang 4 tribulation bodiless celestial. Nakilala niya si Hiro kalahating buwan na ang nakalipas at inakala niyang tagasunod ito ni Alvin dahil tinawag niya itong Panginoon. Gayunpaman, higit pa sa inaasahan niya na isa pala itong 4 tribulation bodiless celestial. Bilang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny, ang 5th absolute ng 7 absolute sect, nalaman ni Irish ang pagkakaroon ng mga bodiless celestial. Natural lang, alam din niya ang tungkol sa lakas ng isang 4 tribulation bodiless celestial. Si Brother Darfield ay isa lamang eminent celestial, bakit siya kikilalanin ng isang 4 tribulation bodiless celestial bilang Panginoon? Ang isang 3 tribulation bodiless celestial ay mas malakas na kaysa sa eminent celestial, lalo na ang isang 4 tribulation bodiless celestial. Labis siyang naguluhan dito. Boom! Boom! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog na tila kayang yanijin ang langit at lupa ang umalangaw-ngaw sa ere. Nabawi ni Irish ang kanyang katinoan nang marinig niya ang mga pagsabog. Nang marinig niya ang ingay, alam niyang nagsimula nang maglaban sina Hiro at Brayden. Swoosh! 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 Isang shockwave ang kumalat na nagtulak sa lahat mula sa Fire Worship Sect, kasama na ang 4 na Guardians, na umatras. Si Alvin lang ang hindi naapektuhan ng mga pagsabog. Sa isang punto, ang kanyang celestial origin energy na hinaluan ng Saint Origin ay bumalot sa kanya sa anyo ng isang black turtle.
Malinaw na ginamit niya ang numero 1 depensibong divine ability sa Fire Worship Sect, ang Black Turtle Barrier. Boom! 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 Ang mga shockwave na tila kayang sumire sa langit at lupa ay patuloy na gumulong at tumama sa Black Turtle's Barrier, dahilan para bahagyang manginig ito. Gayunpaman, sa huli, nabigo pa rin itong basagin ang depensa ng Black Turtle's Barrier. 2,372. Ikaw si Alvin. Napakalakas na puwersa. Kaya ito ang lakas ng isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Ang lakas. Bagamat hindi natin nakikita ang kanilang mga galaw, batay sa kanilang mga atake na pumupunit ng mga butas sa kawalan, kitang-kita na sila ay napakalakas. Ang grupo ng mga tao mula sa Fire Worship Sect na umatras sa malayo ay namangha nang makita nila ang mga bitek na lumilitaw sa kawalan na patuloy na lumilitaw sa paligid ng mga katawan ni Hero at Brayden. Boom! Boom! Ang shockwave mula sa labanan sa pagitan ni Hero at Brayden ay kumalat at tumama sa mga kalapit na isla sa kalangitan, na nagwasak sa maraming mansyon. Ang alikabok at mga kalat ay umikot mula sa labanan at binalot ang kalangitan. Anong nangyayari? Parang may labanang nagaganap. Parang galing sa Lord Sect Leader at sa mga Guardian ang mga aura na ito, di ba? Ang dumadagandong na tunog mula sa labanan ni Brayden at Hero ay nagpaalerto sa maraming matatanda at disipulo sa lupain ng mga banal. Agad silang lahat na tumaas sa kalangitan upang makita kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nang sila ay tumaas sa isang tiyak na antas, natuklasan nilang sila ay naitaboy ng mga alon ng hangin. Sa huli, hindi nila makita kung ano ang nangyayari, tanging mga dumadagandong na tunog lamang ang kanilang narinig. Anong nangyayari? Tanong ng marami sa kanila. Ikinwento ng mga matatandang naroon kanina ang nangyari sa kanila na nagdulot ng kaguluhan. Mayroon ba tayong Bodiless Celestial sa ating Fire Worship Sect? Si Brayden ay isang tagapangalaga sa Fire Worship Sect 4,000 taon na ang nakalilipas, at kasalukuyan siyang isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Nabigla ang mga bagong dating na elder at mga disipulo ng Fire Worship Sect. Natural lang, wala sa kanila ang umasa na ang Fire Worship Sect ay magkakaroon ng Bodiless Celestial, lalo na ang isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. 4,000 taon na ang nakalilipas, si Senior Hero ay bahagyang mas malakas kaysa sa ating lumang ninuno. Sa kasalukuyan, pareho silang 4 Tribulation Bodiless Celestials. Iniisip ko kung sino ang magtatagumpay sa labanang ito. Maraming tao, natural lang, ang mausisa tungkol dito. Basta kasalukuyang sitwasyon, mukhang pantay ang tugma nila. Maghintay ka lang. Tiyak na may mananalo at matatalo. Tama iyan. Kailangan lang nating maghintay. Bagamat hindi nakita ng mga taong ito ang labanan sa pagitan ni Brayden at Hero, hindi nito nabawas ang kanilang kuryosidad sa resulta ng labanan. Sa mga naroon, tanging si Alvin lamang ang nakapansin sa mga galaw ni Brayden at Hero. Naisip niya sa sarili na pinagmasdan niya sila, hindi mahina ang Brayden na ito. Nagpalitan na sila ng mahigit 100 suntok pero wala pang nakakapanalo. Pagkaraan ng ilang sandali, gumamit si Hero ng dalawa sa kanyang 3 pinakamalakas na teknik ng Sable, ang Peerless Saber at ang World Annihilation Saber. Hindi niya ginamit ang World Cleansing Technique dahil mas epektibo ang teknik na ito kapag ginagamit sa malalaking grupo ng mga tao. Bagamat makapangyarihan ang World Cleansing Saber, nanganganib siyang masaktan ang mga tao sa Fire Worship Sect. Dahil ang hipag ng kanyang amo ang sect leader ng Fire Worship Sect, hindi niya pinanggahason na patayin ng walang pakundangang ang mga tao sa Fire Worship Sect. Nakaya niya itong tiisin. Nagulat si Alvin nang makita niyang kayang panindigan ni Brayden ang 2 saber techniques ni Hero. Tutal, alam niyang mas malakas si Hero kaysa sa karaniwang 4 Tribulation Bodiless Celestials. Mukhang makapangyarihan din si Brayden. Hero, ginamit na natin ang lahat ng ating mga teknik at lumaban ng buong lakas, pero pantay pa rin ang ating laban. Sa tingin ko ay wala nang saysay kung ipagpapatuloy pa natin ito. Nagbabantang sabi ni Brayden, bagamat hindi ko alam kung bakit tinutulungan sina Brianna at Heath, binabalaan kita na mas makabubuti kung aalis ka na sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung gagamitin ko ang aking Communication Jade Token para tawagin si Wanchong, tiyak na mamamatay ka kung magsasama-sama tayong dalawa. Wanchong. Muling nagkagulo ang mga tao mula sa Fire Worship nang marinig nila ang mga salita ni Brayden.
Base sa kanilang mga sinabi, halatang narinig din nila ang tungkol kay Wanchong. Wanchong. Hindi ba't isa rin siyang tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy 4,000 taon na ang nakalilipas? Buhay pa rin ang ninunong si Wanchong kahit nabigo siya sa kanyang Celestial Ascension Tribulation. Kung buhay pa siya, ibig sabihin isa rin siyang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Samantala, namangha si Hiro nang marinig niya ang mga salita ni Brayden. Napabuntong hininga siya. Wanchong. Isa rin ba siyang Bodiless Celestial? Hindi niya inaasahan na si Wanchong ay naging Bodiless Celestial din. Bagamat mas mahina si Wanchong kaysa sa kanya at kay Brayden, hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng lakas. Nang makita ni Brayden ang ekspresyon ni Hiro, inakala niyang takot si Hiro. Ngumisi siya habang sinasabing, natatakot ka na ba sa wakas? Kung natatakot ka, umalis ka na sa fire worship sect ko ngayon din. Gayunpaman, nanatiling tahimik lamang si Hiro. Sa oras na ito, Elementary Devouring Tactic. Ang Celestial Origin Energy ni Alvin na hinaluan ng Saint Origin ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang 79 na Saint Veins habang nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa paligid ng kanyang katawan. Isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip na tila may kakayahang sumire sa langit at lupa ang nagsimulang sumipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy sa Saint Land. Hindi nagtagal at tuluyan niyang sinipsip ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa Fire Worship Sect. Pagkatapos niya, ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy mula sa reserba ng Saint Stone sa sect. Sa isang kisap mata lamang, ang kanyang lakas ay tumaas hanggang sa limitasyon. Ilang hininga lamang ang kanyang nahugot mula nang gamitin niya ang Assist Type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, upang itaas ang kanyang lakas hanggang sa limitasyon. Tunay na kamangha-mangha ang Saint Stone Reserve sa Fire Worship Sect. Kahit na nasipsip ko ng walang pigil ang Heaven and Earth Spirit Energy doon, hindi pa rin ito apektado. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang kondisyon ng Saint Stone Reserve gamit ang kanyang Divine Consciousness. Bago pa man matuklasan ng sino man ang kakulangan ng Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid, walang pakialam siyang sumigaw, Hiro, umatras ka. Opo, Panginoon, agad na sagot ni Hiro. Boom! Inatake ni Hiro si Brayden sa huling pagkakataon bago ito umatras at tumayo sa likuran ni Alvin ng may paggalang. Master! Hindi makapaniwalang tumingin si Brayden kay Hiro. Tinawag ba ni Hiro ang taong ito na Master? Agad niyang itinaas ang kanyang pagbabantay bago niya ibinaling ang kanyang banal na kamalayan kay Alvin. Natural lang na naisip niya na ang isang taong kinikilala ni Hiro bilang Master ay mas malakas. Nang mapansin niya ang cultivation base ni Alvin, hindi na niya pinansin si Alvin. Sa halip, kinutya niya si Hiro. Hiro, mukhang parong ka na. Isa kang 4 Tribulation Bodiless Celestials, pero kinilala mo ang isang Eminent Celestial bilang iyong Master. Hindi ka lang nakakahiya sa iyong sarili, kundi nakakahiya ka rin sa mga Bodiless Celestials kahit saan. Sa totoo lang, matagal ko na rin itong gustong malaman. Bakit kikilalanin ng isang 4 Tribulation Bodiless Celestial ang isang Eminent Celestial bilang kanyang amo? Maraming elder at disipulo sa Fire Worship Sect ang naging interesado rin sa bagay na ito. Bueno, marahil dahil si Guardian Alvin ang kahalili ng Fog Rain Progeny at ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Parang iyon lang ang tanging paliwanag. Bagamat hindi malakas ang mga boses ng mga matatanda at disipulo ng pagsamba sa apoy, natural lang na narinig ni Brayden ang bawat salita. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata na parang nakasisilaw na mga bituin sa gabi. Ang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang Absolute ng 7 Absolute Sect, at ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Agad niyang inilipat ang tingin mula kay Hiro patungo kay Alvin. Nagtanong siya sa nagmamadali at nasa sabik na tono, ikaw ba Si Alvin ba? Narinig mo na ba ako? Tinaasan ni Alvin ng kilay. Nang marinig ito ni Brayden, tumawa siya ng malakas. Napaka hindi inaasahan. Walang saysay na maghanap ng pataas at pababa kung kadalasan ay matatagpuan mo ito nang hindi mo inaasahan. Matagal siyang tumawa bago tumigil. Labis siyang natuwa. Plano ni Brayden na bumalik sa Fire Worship Sect upang alisin si Brianna sa posisyon bilang sect leader ng Fire Worship Sect nang mabigyan siya ng pahintulot mula sa Dragon Clan.
Bagamat nais niyang patayin si Alvin, ang sect leader ng Seven Absolute Sect, ang misyong ibinigay sa kanya ni Daryl ay mas mahalaga. Maaari niya lamang itong kalimutan dahil ang paghahanap kay Alvin ay aabutin ng masyadong maraming oras. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na matatagpuan niya si Alvin sa Fire Worship Sect? Maaari niyang patayin si Alvin ngayon at ipaghiganti si Jackson. Bukod dito, magagawa niyang ipagmalaki ito kapag bumalik siya sa Dragon Clan. Kaya niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ngayon na nagpakita na si Alvin sa kanya, paano siya hindi matutuwa o masasabik? 2,373. Habang tumatawa ng malakas si Brayden, walang pakialam na nagbitaw si Alvin ng isang salita, "Gago." Bagamat hindi malakas ang boses niya, hindi ito natabunan ng tawa ni Brayden. Malinaw na narinig ng lahat ang sinabi niya. Tanga. Agad na tumigil sa pagtawa si Brayden na parang may sumakal sa kanya sa pagtatangkang pigilan siya sa pagtawa. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Alvin. Tinawag ba ni Alvin ang matandang ninuno na isang gago? Mali ba ang narinig ko? Gulat na tanong ng isang disipulo ng Fire Worship Sect. Hindi ka nagkamali ng narinig. Tinawag niya talagang gago ang matandang ninuno. Napalunok ang isa pang disipulo habang nakatitig kay Alvin. Nagtaka siya kung bakit napakatapang ni Alvin na tawagin ang matandang ninuno ng Fire Worship Sect na gago. Ang matandang ninuno ay pantay na kapantay ng kanyang tagasunod at isa siyang For Tribulation Bodiless Celestial. Bukod dito, sinabi pa ng matandang ninuno na ang Fire Worship Sect ay may isa pang For Tribulation Bodiless Celestial na maaaring dumating anumang oras. Kung magsasama-sama ang 2 matandang ninuno mula sa Fire Worship Sect, tiyak na walang pagkakataon ang tagasunod ni Alvin laban sa kanila. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga elder at disipulo ng Fire Worship Sect ay may parehong iniisip. Umiling sila habang nakatingin kay Alvin. Akala nila ay nabaliw na ito. Baliw. Baliw na baliw talaga si Alvin. Hindi natin dapat saktan ng mga eminent celestial sa Dao Marshall Saint Land, pero tiyak na hindi natin maaaring saktan ng mga bodiless celestial na mas malakas pa kaysa sa mga eminent celestial. Hinahanap ni Alvin ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkilo sa ganitong paraan. Para tawaging gago ang matandang ninuno, nagtataka ako kung saan nanggaling ang kumpiyansa niya. Kung tatawagin ng matandang ninuno ang kasama niya, kahit ang tagasunod niya na isa ring For Tribulation Bodiless Celestial ay hindi makakapantay sa kanila. Samantala, malamig na nakatitig si Brayden kay Alvin. Paano? Paano mo ako nagawang tawagin na tanga? Isang enerhiya ang agad na lumabas sa kanyang katawan at naging isang guhit ng apoy na sumikat paitaas sa kalangitan, na naging sanhi ng pag-alon at pagbaluktot ng kawalan. Maraming maliliit na bitek sa kawalan ang lumitaw sa paligid niya na parang maliliit na ahas, na ikinagulat ng lahat ng nakakita nito. Hindi tumugon si Alvin sa mga salita ni Brayden, at walang pakialam na sinabi lamang niya, bibigyan kita ng pagkakataon. Manampa ka sa parusang kidlat na hindi ka babalik sa Fire Worship Sect at hindi ka na makikialam sa mga bagay-bagay ng sekta. Pagkatapos niyan, umalis ka sa paningin ko at umalis sa sekta sa pinakamabilis mong bilis. Natahimik ang lahat dahil sa mga sinabi ni Alvin. Akala ng lahat ay mayroon silang auditory hallucinations. Nang marinig ni Brayden ang mga salita ni Alvin, labis siyang nagulat na akala niya'y mali ang narinig niya kay Alvin. Ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect, na isa lamang eminent celestial, ay talagang hiniling na manampa siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Nang makabawi mula sa kanilang pagkabigla ang mga elder at disipulo ng Fire Worship Sect, nagsimula silang mag-usap-usap. Mali ba ulit ang narinig ko? Talaga bang hiniling ni Alvin sa matandang ninuno na manampa sa parusang kidlat at umalis sa sekta? Akala ko mali rin ang narinig ko, pero pareho kaming hindi mali ang narinig. Talagang sinabi niya iyon. Sus Mariosep. May makapagsabi ba sa akin kung saan nakuha ni Alvin ang kanyang kumpiyansa para sabihin ang ganito? Natural lamang na maging mausisa ang mga tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy. Katulad ng mga matatanda at disipulo ng sekta, nagtataka rin sila kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Alvin. Hindi ba narinig ni Guardian Alvin na ang kasama ng matandang ninuno ay isa ring For Tribulation Bodiless Celestial at maaaring pumunta sa sekta? Isa lamang siyang eminent celestial.
Bagamat ang kanyang tagasunod ay isa ring Four Tribulation Bodiless Celestial, sa palagay ko ay hindi niya kayang harapin ang dalawang Four Tribulation Bodiless Celestial kung magsasama-sama sila. Saan nanggaling ang kumpiyansa niya? Matagal nang kilala ng Guardians of Fire Worship Sect si Alvin at naaalala nila ang lahat ng kanyang mga nagawa. Tuwing kikilos siya, hindi siya matatalo. Walang mag-aakalang may pagkakataon siya, ngunit sa huli ay magugulat ang lahat. Kaya naman, hindi nila inisip na kumikilos ng walang pakundangan si Alvin dahil lamang sa kanyang ego at kayabangan. Sigurado silang may itinatago siya kahit hindi nila alam kung ano iyon. Lahat sila ay labis na mausisa at hindi mapigil ang mag-isip-isip sa isa't isa. Posible kayang may isa pang tagasunod si Guardian Alvin na isa ring Four Tribulation Bodiless Celestial Servant. O baka naman may mga puka na siyang ginagawa dahil sa posisyon niya bilang sect leader ng Seven Absolute Sect. Si Justin na lumingon kay Alvin ay biglang nakatuklas ng kakaiba. Ha! Mabilis niyang naiparating ang kanyang boses kay Heath. Tagapangalaga Heath, tila hindi nagulat si Brianna sa mga sinabi ni Alvin sa matandang ninuno. Base sa kung gaano siya carelax, tila lubos siyang kumpiyansa na kayang harapin ni tagapangalaga Alvin ang matandang ninuno. Dapat mo siyang tanungin kung bakit ganoon kakumpiyansa si Alvin. Instinctive na lumingon si Heath kay Brianna, ang kanyang direktang disipulo at ang bagong pinuno ng sekta ng Fire Worship Sect. Sa katunayan, kalmado ang itsura nito na parang hindi siya nag-aalala. Agad niyang ibinaling ang kanyang boses sa kanya. Brianna. Bakit ang tiwala ni Guardian Alvin? Nangahas pa siyang makipag-usap sa matandang ninuno sa ganoong kawalang ingat na paraan. Bahagyang nagulat si Brianna nang marinig niya ang mga salita ng kanyang amo. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, mabilis siyang sumagot sa kanya gamit ang voice transmission, Master, lalo na ang matandang ninunong ito, kahit na mayroong dalawang Four Tribulation Bodiless Celestials, hindi pa rin sila makakatapat sa kanya. May tiwala siya sa sarili dahil sa kanyang lakas. Bakit sa tingin mo ay kusang kikilalanin siya ni Hero, isang Four Tribulation Bodiless Celestial, bilang kanyang amo? Mas mahina si Hero kumpara sa kanya. Wala siyang itinago sa kanyang amo at sinabi niya ang totoo. Napanganga si Heath sa pagkamangha nang marinig niya ang mga sinabi ni Brianna. Ano? Kahit magsanib puwersa ang dalawang matandang ninuno mula sa Fire Worship Sect, hindi pa rin sila makakatapat ni Alvin. Isa pa, kinilala ni Hero si Alvin bilang kanyang Panginoon dahil mas mahina siya kaysa kay Alvin. Hindi ba't isa lang siyang eminent celestial? Mabilis na ipinarating ni Heath ang kanyang boses kay Brianna. Isa lang siyang eminent celestial. Sigurado akong hindi siya isang bodiless celestial. Lalo na't isa siyang Four Tribulation Bodiless Celestial, paano siya magiging mas malakas kaysa sa dalawang Four Tribulation Bodiless Celestial? Guro, totoo na isa siyang eminent celestial, pero iba siya sa mga ordinaryong eminent celestial sa Tao Marshall Saint Land, sagot ni Brianna sa pamamagitan ng voice transmission. Sa madaling salita, hindi na natin kailangang mag-alala. Madali niyang makakayanan ang dalawang Four Tribulation Bodiless Celestial. Hindi maniniwala si Heath sa mga kalokohang salitang ito kahit nasabihin ito ng ibang tao kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi siya sisinungalingan ng kanyang direktang disipulo. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinahagi niya ang mga salita ni Brianna kay Justin sa pamamagitan ng voice transmission. Ano? Sabi ni Brianna, kahit magsanib puwersa ang dalawang Four Tribulation Bodiless Celestials, hindi pa rin sila makakatapat ni Guardian Alvin. Paano nangyari iyon? Natural lang na nagulat si Justin nang marinig niya ito. Di nagtagal, ibinahagi niya rin ang impormasyong ito kina Ivan at Lorian, dahilan para pareho silang magulat. Samantala, si Brayden na nakabawi na ng kanyang katinoan ay nanginginig sa galit. Hindi makapaniwalang sinabi niya, binibigyan mo ba ako ng pagkakataong manampa sa parusang kidlat na hindi ako babalik sa Fire Worship Sect at hindi makikialam sa usapin ng sekta mula ngayon. Bukod dito, gusto mo akong umalis sa iyong paningin. Tila ba aatake na siya nang sumigaw siya, Alvin? Naghahanap ka ng kamatayan. Nang akmang aatake na si Brayden, biglang sumigaw si Justin nang may seryosong ekspresyon sa mukha, matandang ninuno.
2,374. Pag-atake ni Alvin. Ham! Natigilan si Brayden nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Justin. Pinalis niya ang kanyang puwersa at lumingon upang titigan si Justin. Bahagyang may bahid ng pagdududa ang makikita sa galit na lumulutang sa kanyang mga mata. Nang kararating lang ni Brayden, nalaman niya na si Justin ang pinuno ng Guardians of Fire Worship Sect. Dahil siya rin ang pinuno ng Guardians of Fire Worship Sect 4,000 taon na ang nakalilipas, medyo may kinikilingan siya kay Justin. Kung may ibang tumawag sa kanya sa sandaling ito, hindi niya sana sila papansinin. Nang makita ni Justin si Brayden na nakatingin sa kanya, mabilis niyang pinadalhan si Brayden ng voice transmission. Sinabi ng matandang ninuno, ang direktang disipulo ni Guardian Heath, si Brianna, na kahit makipag-anib puwersa ka sa isa pang 4 Tribulation Bodiless Celestial, hindi ka pa rin makakatapat ni Alvin. Noong una, inakala ni Brayden na may mahalagang sasabihin si Justin sa kanya, ngunit natawa siya nang marinig ang mga sinabi ni Justin. Maya-maya, tumingin siya kay Justin at malakas na nagsalita nang hindi gumagamit ng voice transmission, sinasabi mo bang kahit makipagsanib puwersa ako sa isa pang 4 Tribulation Bodiless Celestial, hindi pa rin tayo makakalaban ni Alvin. Ang mga salita ni Brayden ay naging sanhi ng muling pagkagulo ng mga nanood. Parang nagpadala si Guardian Justin ng voice transmission para balaan ang matandang ninuno na hindi siya makakalaban ni Guardian Alvin kahit pa may dumating pang 4 Tribulation Bodiless Celestial para tulungan siya. Tama ka. Nabaliw din ba si Guardian Justin? Nalito ang mga elder at disipulo ng Fire Worship Sect nang tumingin sila kay Justin. Hindi nila maintindihan kung bakit niya sasabihin ang isang bagay na walang kabuluhan sa kanilang matandang ninuno na isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Si Alvin ay isa lamang Eminent Celestial. Kahit na ang kanyang tagasunod ay isang 4 Tribulation Bodiless Celestial, hindi pa rin nila kayang harapin ang dalawang matandang ninuno na 4 Tribulation Bodiless Celestials. Tama ka. Sa tingin mo ba ay sinusubukan ni Guardian Justin na protektahan si Alvin sa pamamagitan ng pagpapadala ng voice transmission na iyon sa matandang ninuno? Nauutal na sabi ni Justin, ikaw. Hindi niya inaasahan na ipapakita ni Brayden ang kanyang voice transmission sa lahat. Bukod doon, hindi niya inaasahan na iisipin ng karamihan na sinusubukan niyang protektahan si Alvin. Tumahimik ka. Single ni Brayden, pinuputol si Justin, hindi mo mapoprotektahan si Alvin. Kailangan niyang mamatay ngayon. Ako ang bahala sa iyo pagkatapos ko siyang mapatay. Hindi lang siya naniwala sa mga sinabi ni Justin, kundi pinagbantaan pa niya si Justin. Hindi napigilan ng tatlo pang Guardians of Fire Worship Sect ang mapait na napangiti nang makita ito. Bagamat inaasahan na nila ang reaksyon ni Brayden, pakiramdam nila ay wala pa rin silang magawa. Alam nilang kung sila ang nasa sitwasyon ni Brayden, hindi rin sila maniniwala sa mga salitang ito. Ang dahilan kung bakit agad silang naniwala rito ay dahil sa kanilang tiwala sa isa't isa, at alam nilang hindi si Brianna ang tipo ng taong nag-iimbento ng mga bagay-bagay. Nakakatawa para kay Alvin nang tanggihan ni Brayden ang mabuting intensyon ni Justin. Pagkatapos, malamig niyang nilingan si Brayden at sinabing, Brayden. Mukhang wala kang balak na sumumpa sa panunumpa ng parusang kidlat. Kumalat ang enerhiya ni Brayden mula sa kanyang katawan. Isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan habang siya ay nanunuya. Sino ka para utusan akong sumumpa ng parusang kidlat? Bueno, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, naniningkit si Alvin at walang pakialam na sinabi, dahil hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ito, maaari kang manatili sa sekta magpakailanman. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na pipilitin niya si Brayden na manatili sa sekta magpakailanman sa pamamagitan ng patay dito. Tumigil ka na sa pagyayabang. Galit na galit si Brayden kay Alvin at sumugod papunta sa kanya na parang isang halimaw. Padyak-padyak ni Alvin ang kanyang mga paa. Mukhang walang takot siyang sinabi, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung nagyayabang lang ako o hindi. Swoosh! 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 Sa sandaling kumilos si Brayden, naglaho agad si Alvin, at si Hero na lang ang naiwan. Ang bilis!
Natural lang na ikinagulat ng apat na Guardians of the Fire Worship sect ang bilis ni Alvin. Si Justin, na nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage, ay nalito. Dapat ay maabutin ko ang galaw ng isang eminent celestial. Sa sandaling ito, 101% siyang sigurado na hindi nagsisinungaling si Brianna. Gayunpaman, kahit na noon, ano pa ang magagawa niya? Hindi siya pinaniwalaan ng matandang ninuno. Paano ito nangyari? Nang sumugod si Brayden, natuklasan niya si Alvin na walang takot na lumalapit sa kanya. Noong una, napangisi siya nang makita ito. Gayunpaman, tanging gulat na ekspresyon lamang ang natitira sa kanyang mukha nang makita niya ang bilis ni Alvin na maihahambing sa kanya. Ay ito. Paano naging ganito kabilis ang isang eminent celestial? Ito ang malinaw na pahayag ng isang fourth tribulation bodiless celestial. Nagsimulang magpanik si Brayden. Malinaw na isa siyang eminent celestial. Hindi ko nararamdaman ang aura ng isang bodiless celestial mula sa kanya. Paano naging ganito kabilis ang isang eminent celestial? Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang ihampis ni Brayden ang dalawang palad niya sa kawalan. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumitaw ang maliliit na bitek sa kawalan. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang lumipad ng mas mataas sa kalangitan, iniiwasan si Alvin na sumusugod sa kanya. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Alvin habang itinataas niya ang kanyang kamay at ang kanyang celestial origin energy na hinaluan ng Saint Origin ay bumuo ng isang sinag ng espada na kalaunan ay naging isang 3 talampakang haba na espada sa kanyang kamay. Nangyari ang lahat ng ito sa isang kisap mata lamang. Sina Alvin at Brayden ay gumagalaw sa magkaibang direksyon ng mahinang sinabi ni Alvin, sining sa paghawak ng espada. Sa isang iglap, ang 3 talampakang haba ng espada ay lumipad ng kasing bilis ng kidlat na parang bulalakaw na sumisikat sa kalangitan. Swoosh! Swoosh! Umalangaw-ngaw sa ere ang sigaw ng espada habang ang sinag ng espada ay kumislap sa mga mata ni Brayden. Ang bilis! Pumasok ang kaisipang ito sa isipan ni Brayden nang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanang balikat. Lumingon siya at nakitang malinis na naputol ang kanang braso nito. Hindi niya man lang nakita kung paano naputol ng espada ang braso nito. Nang tuluyang tumigil sa paggalaw si Alvin at muling lumitaw sa harap ng lahat, maraming mahahabang bitek sa paligid niya. Malinaw na ang mahahabang bitek na ito ay sanhi ng espada ni Alvin. Nakita rin nila na malinis na naputol ang braso ni Brayden nang lumitaw siya. Paano ito posible? Pinutol ba ni Guardian Alvin ang braso ng matandang ninuno? Gayunpaman, hindi nagtagal bago may kung anong enerhiyang lumabas mula sa sugat ni Brayden. Pinanood ng lahat habang binuhay muli ni Brayden ang isang braso na mukhang walang pinagkaiba sa brasong pinutol ni Alvin. Ang mga celestial na walang katawan ay iba sa mga tao kung tutuusin. Ang kanilang mga katawan ay gawa sa enerhiya. Hanggat hindi sila namamatay, kadalasan ay kaya nilang muling buuin ang kanilang mga katawan. Napalitan ng gulat at kawalan ng paniniwala ang ekspresyon ni Brayden nang tumingin siya kay Alvin. F5 Tribulation Bodiless Celestial. Ang iyong atake ay maihahambing sa lakas ng 5 Tribulation Bodiless Celestials. Naguluhan siya. Paano naging posible para sa isang eminent celestial na magkaroon ng lakas ng isang 5 Tribulation Bodiless Celestial? Bago pa makasagot si Alvin, si Hero na nakatayo sa malayo ay malakas na tumawa. Brayden, natatakot akong hindi mo alam na ang aking Panginoon ay ang kahalili ni Sword Saint Berting. Nakuha na niya ang pamana ni Senior Berting. Berting. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Brayden. Paano ko nakalimutan iyon? Noong panahon niya, kayang patayin ni Berting ang mga 8 Tribulation Bodiless Celestial kahit isa lamang siyang eminent celestial. Nagsimulang bumaho ang takot sa puso ni Brayden nang maisip niya ito. 2,375. On. Sa sandaling ito, hindi na makikita sa mga mata ni Brayden ang lahat ng paghamak at kay-abangan habang nakatingin siya kay Alvin. Si Alvin ang kasalukuyang kahalili ng Fog-Rain Progeny, ang First Absolute, at ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Nangangahulugan ito na minana niya ang mga teknik mula kay Berting.
Marahil, maaaring hindi niya maihahambing kay Berting na nakapatay ng isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, ngunit ang kanyang naunang atake na nag-iwan ng makikitid at mahahabang bitek ng kawalan ay maihahambing pa rin sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Bagamat ang mga bitek ng kawalan na ito ay nagsasara sa bilis na nakikita ng mga hubad na mata, aabutin pa rin ng 15 minuto bago ito tuluyang magsara. Isang eminent celestial na ang atake ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Nanlaki ang mga mata ni Brayden sa takot habang malakas na kumakabog ang kanyang dibdib. Walang pakialam na tiningnan ni Alvin si Brayden at sinabing, "Maswerte ka. Nagulat ako na hindi ka napatay ng atake. Gayunpaman, natatakot ako na hindi ka na magiging kasing swerte sa susunod." Kalmado siya, at ang kanyang mga titig ay walang pakialam na parang walang anuman sa mundo ang sulit sa kanyang pansin. Nang umatake si Alvin kanina, casual siyang umatake sa direksyon ni Brayden na mas mataas na lumipad sa kalangitan. Hindi niya ginamit ang kanyang banal na kamalayan upang mahawakan ang kanyang target. Kung ginawa niya iyon, hindi sana maiiwasan ni Brayden ang ataking iyon o mabubuhay. Swoosh! Swoosh! Para bang may kamalayan ito, pagkatapos magsalita ni Alvin, ang 3 talampakang haba ng espada na lumipad at pumutol sa braso ni Brayden ay umikot at bumalik sa kamay ni Alvin. Ang 3 talampakang haba ng espada ay nabuo gamit ang Celestial Origin Energy ni Alvin na hinaluan ng Saint Origin. Nang umatake ito kanina, naubos nito ang ilan sa enerhiya, dahilan para mawala ang ilan sa kinang nito. Ngayong nakabalik na ito sa kamay ni Alvin at nasipsip ang enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan, bumalik na muli ang kinang nito. "Alvin, ikaw. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi mo ako kayang patayin." Namutla ang mukha ni Brayden habang nakatitig kay Alvin na may hawak na espada at malamig na nakatitig sa kanya. Ang boses ni Brayden na puno ng takot ay nagpabalik sa katinoan ng mga nanood. Napalunok sila nang maalala ang pagputol ni Alvin sa braso ni Brayden sa isang galaw lamang. Bukod dito, batay sa mga salita ni Brayden, ang atake ni Alvin ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Ba? Biro ba ito? Kahit na si Alvin ay isang eminent celestial, ang kanyang atake ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Ay imposible yan, di ba? Ang mga eminent celestial ay kasing lakas ng mga 2nd Tribulation Bodiless Celestial, tama ba? At ang 3 Tribulation Bodiless Celestials ay mas malakas kaysa sa mga eminent celestials. Hindi ko akalain na ang kanyang atake ay maihahambing sa 5 Tribulation Bodiless Celestials. Hindi ka panipaniwala. Marami sa mga elder at disciples mula sa fire worship sect ang natulala. Hindi nila maintindihan kung paano maihahambing ang atake ni Alvin sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial gayong isa lamang siyang eminent celestial. Maging ang 4 na Guardians of Fire Worship Sect ay natigilan kahit na sinabi na sa kanila ni Brianna na mas malakas si Alvin kaysa kay Brayden. Kung tutuusin, iba ang makakita sa Makar Inag lamang tungkol dito. Bagamat isa siyang eminent celestial, ang kanyang atake ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Samantala, si Irish na nakatayo sa tabi ni Kelly sa malayo ay tumingin kay Alvin nang may pagkamangha sa kanyang mga mata. "Kuya Darfield." Hindi pa nga siya nakapasok sa Sword Saint Secret Zone na iniwan ni Ancestor Berting, pero ang kanyang mga atake ay napakalakas kahit isa lamang siyang eminent celestial. Bilang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny, ang 5th Absolute ng 7 Absolute Sect, natural lang na alam ni Irish na napatay ni Berting ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial noong isa pa lamang itong eminent celestial. Hindi siya magugulat na si Alvin ay kasing lakas ni Berting kung hindi niya alam na si Alvin ay hindi pa nakakapasok sa Sword Saint Secret Zone. Patuloy na pinag-iisipan ni Irish ang bagay na ito. Posible kayang nakapasok na si Brother Darfield sa Sword Saint Secret Zone. Hindi, imposible iyon. Isa sa mga susi para makapasok sa Saint Sword Secret Zone ay nasa Senior Uncle Prophet pa rin. Sinabi ni Senior Uncle Prophet na ang mga kahalili ng 6 Absolute ay maaari ring makapasok sa Sword Saint Secret Zone upang maghanap ng mga pagkakataon para mapabuti ang ating mga sarili. Tiyak na aabisuhan tayo ni Senior Uncle Prophet kung magpas siya si Big Brother Darfield na pumasok sa Sword Saint Secret Zone.
Maya-maya, napagpasyahan niya na hindi pa nakapasok si Alvin sa Sword Saint Secret Zone. Sinasabi ng Senior Uncle Prophet na kahit hindi pa pumapasok sa Sword Saint Secret Zone, kapag si Big Brother Darfield ay naging isang eminent celestial at naunawaan ang pangunahing mana, ang Sovereign Sword Heart, na iniwan ni Ancestor Bert Ing, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, mas malakas si Big Brother Darfield kaysa doon. Maaari kayang nagkaroon siya ng hindi inaasahang engkwentro. Talagang minamaliit ni Senior Uncle Prophet si Big Brother Darfield. Tiyak na magugulat ng husto si Alvin kung nabasa niya ang nasa isip ni Irish. Lumalabas na ang Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method na nakuha niya ay isa lamang pangunahing mana na iniwan ni Sword Saint Bert Ing. Ang pangalawang bahagi ng mana na iniwan ni Bert Ing ay nasa isang lugar na tinatawag na Sword Saint Secret Zone. Higit sa lahat, pagkatapos niyang pumasok at lumabas mula sa Sword Saint Secret Zone, ang kanyang lakas ay bubuti hanggang sa punto kung saan maaari na rin niyang patayin ang 8 Tribulation Bodiless Celestials kahit na isa lamang siyang Eminent Celestial. Nang marinig ni Alvin ang mga sinabi ni Brayden, tumawa siya bago niya kinutya si Brayden. Hindi kita kayang patayin. Bakit hindi kita kayang patayin? Dahil isa ka sa mga lumang ninuno ng Fire Worship Sect. Nakalimutan mo na ba na hindi ako miyembro ng sekta? Wala akong pakialam na isa kang lumang ninuno ng sekta. Miyembro ako ng angkan ng mga dragon. Sinusuportahan ako ng mga makapangyarihang tao mula sa angkan ng mga dragon. Hindi mo sila kayang saktan. Tila binigyan si Brayden ng lifebuoy nang magsalita siya tungkol sa angkan ng mga dragon. Ang angkan ng mga dragon. Tumawa muli si Alvin nang marinig ang mga salita ni Brayden. Nakakagulat para sa isang ninuno ng Fire Worship Sect na magpakilala bilang miyembro ng angkan ng mga dragon sa sandaling nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya ang sinasabi mo ay pinagtaksilan mo ang Fire Worship Sect at sumali sa angkan ng mga dragon. Pagkatapos magsalita ni Alvin, lahat ng miyembro ng Fire Worship Sect ay nalipat ang kanilang atensyon kay Brayden. May bahid ng pagkalito at hindi makapaniwalang makikita sa kanilang mga mata sa sandaling ito. Wala sa kanila ang umasa na sasabihin ng matandang ninuno na miyembro siya ng angkan ng dragon. Hindi ba't siya ang matandang ninuno ng Fire Worship Sect? Kailan at paano siya naging miyembro ng angkan ng dragon? Alvin. Dumilim ang ekspresyon ni Brayden nang makita niyang matamang nakatitig sa kanya ang mga miyembro ng Fire Worship Sect. Ikaw ang kasalukuyang sect leader ng 7 Absolute Sect kaya dapat alam mo ang ibig kong sabihin. Bakit ka nagkukunwaring inosente? Nagkukunwaring inosente. Tumawa si Alvin. Pasensya na, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Bakit hindi mo ipaliwanag sa amin kung bakit mo sinabing miyembro ka ng angkan ng dragon at kung bakit sa tingin mo ay paprotektahan ka ng angkan ng dragon? Ikaw. Galit na galit si Brayden na halos samukha siya ng dugo. Paano niya maipapaliwanag ang kahit ano? Kung ipapaliwanag niya ang sarili niya, kailangan niyang ibunyag ang sekreto na ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ang mga puppet master sa likod ng 3 malalaking sekta. Kung ibunyag niya iyon, na parurusahan siya ng angkan ng Dragon ng Soul Refinement penalty para pahirapan siya sa loob ng 81 araw bago siya patayin. Ito ang parusang ipapataw sa mga magbubunyag ng sekretong ito. Nanlamig ang mga mata ni Alvin nang makita niyang tahimik si Brayden. Dahil wala ka nang sasabihin, papaalisin na kita ngayon. Iniabot niya ang kanyang banal na kamalayan upang kumapit kay Brayden. Hindi. Nang matuklasan ni Brayden na ginamit ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan upang ikulong siya, siya ay nagalit at natakot. Alam niya ang ibig sabihin nito. Swoosh! Swoosh! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng sigaw ng espada habang ang sinag ng espada ay dumaan sa mga mata ni Brayden. Sa isang kisap mata lang, tila nawala ng malay si Brayden. Wala na siyang oras para gumanti. Nagulat ang mga miyembro ng Fire Worship Sect, kasama na ang mga guardian. Patay na ba ang matandang ninuno? Ito ay. Nang makita ito ni Irish, natigilan din siya. Ang makapatay ng napakabilis at malinis. Natatakot ako na si Big Brother Darfield ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong 5 Tribulation Bodiless Celestials.
Si Alvin, ang kahalili ng Fog Rain Progeny at ang sect leader ng Seven Absolute Sect, ay nakapatay ng isang makapangyarihang nilalang na siyang Guardian of the Fire Worship Sect 4,000 taon na ang nakalilipas. Ang makapangyarihang nilalang ay si Brayden, isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Hindi lamang ito nagdulot ng kaguluhan sa kanlurang rehiyon nang kumalat ang balita tungkol dito, kundi nagdulot din ito ng kaguluhan sa buong Dao Marshall Saint Land. 2376. Ang walang katawan na celestial ng Fire Worship Sect ay naipakita na sa mundo. Ang Bodiless Celestial mula sa Fire Worship Sect ay isang guardian sa sect 4,000 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan niya ay Brayden, at siya ay nasa ikatlong ranggo sa Supreme Saint Ranking noong panahong iyon. Mga 4,000 taon na ang nakalilipas, nabigo siya sa Celestial Ascension Tribulation at naging isang Bodiless Celestial. Dahil matagumpay niyang nalampasan ang Bodiless Celestial Tribulation sa nakalipas na 4,000 taon, nangangahulugan ito na isa siyang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Mas malakas ang Three Tribulation Bodiless Celestials kaysa sa Eminent Celestials. Isipin mo na lang na mas malakas ang Fourth Tribulation Bodiless Celestials kaysa sa Three Tribulation Bodiless Celestials. Nabigla ang mga tao mula sa Fire Worship Sect, sa kanlurang rehiyon, at sa Dao Marshall Saint Land sa paglitaw ng isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, hindi ito ang pinakanakakagulat na bagay na kanilang narinig. Si Alvin, ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny at ang sect leader ng Seven Absolute Sect ay pumatay kay Brayden, ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial, sa lupain ng Fire Worship Sect. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Hindi ba't si Alvin ay isang Eminent Celestial? Paano posible para sa isang Eminent Celestial na mas mahina kaysa sa isang Three Tribulation Bodiless Celestial na patayin ang isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial? Ayon sa impormasyon tungkol sa mga Bodiless Celestial na kumalat sa Upper Province, ang mga Eminent Celestial ay mas mahina kaysa sa mga Three Tribulation Bodiless Celestial. Paano niya nagawang patayin ang isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial? Biro lang siguro to. Hindi nagtagal at isa na namang impormasyon ang kumalat sa mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saint Land, na nagdulot ng matinding pagtataka. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ang nagkalat nito. Noong panahon niya, napatay ni Sword Saint Berting ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial kahit isa lamang siyang Eminent Celestial. Napatay ni Sword Saint Berting ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial noong isa pa lamang siyang Eminent Celestial. Siya. Napakalakas niya talaga. Kung totoo ito, hindi nakakagulat na nagawa ni Alvin na patayin ang isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Tutal, sina Alvin at Sword Saint Berting ang mga kahalili ng Fog Rain Progeny. Bukod pa rito, sinasabing si Alvin din ang kahalili ni Sword Saint Berting. Hindi na pinagdudahan ng mga tao ang lakas ni Alvin nang malaman nila na napatay ni Sword Saint Berting ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial kahit na isa lamang itong Eminent Celestial. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi na sila nabigla. Si Alvin, ang kasalukuyang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect, ay sapat ang lakas para patayin ang isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Mayroon bang sino man na makakapantay sa kanya sa tatlong malalaking sekta? Oo. Dahil walang mas malakas kaysa sa kanya sa tatlong malalaking sekta, ibig sabihin nito ay kaya niyang lipulin ang lahat ng tatlong sekta kung gugustuhin niya, tama ba? Ang bagong pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy ay ang kanyang hipag. Sa palagay ko ay hindi niya masisira ang sekta ng pagsamba sa apoy. Gayunpaman, paano naman ang sekta ng itim na Zetra at ang sekta ng panghuhula sa langit? May mga kaaway ba si Alvin sa dalawang sekta? Habang ang lahat ay nagkakagulo tungkol sa bagay na ito sa Dao Marshall Saint Land, ang Black Ketra Sect at ang Heaven Divination Sect ay nabigla rin. Sa sekta ng itim na Ketra, sapat ba ang lakas ni Alvin para patayin ang isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial? Nagdilim ang ekspresyon ni Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect, at napuno ng hindi makapaniwala at pagkamangha ang kanyang mga mata. Lumaki siya ng husto sa loob lamang ng ilang taon. Naaalala pa niya noong nagdala siya ng mga tao mula sa Black Ketra Sect upang maghiganti kay Alvin.
Noong panahong iyon, kinailangan pa ring umasa ni Alvin kay Jackson, ang dating pinuno ng sect ng Fire Worship Sect. Bagamat malakas siya, noong panahong iyon, bahagyang mas malakas lamang siya kaysa kay Stanley na siyang pinakamalakas na tao sa ilalim ng ninth form ng Saint Celestial Stage. Pagkatapos lamang ng ilang taon, hindi lamang lumakas si Alvin upang patayin si Jackson, ang dating pinuno ng sect ng Fire Worship Sect, kundi napatay pa niya si Brayden, isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial, mula sa Fire Worship Sect. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Chenjin habang patuloy siyang nag-iisip. Nagawa niyang patayin ang isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial ng Fire Worship Sect. Wala nga kaming Bodiless Celestial sa aming Black Ketra Sect. Maya-maya, nagbago ang kanyang mga iniisip at lumitaw ang isang nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko pa naririnig na ang Fire Worship Sect ay may Bodiless Celestial. Saan kaya nanggaling si Brayden? Hindi lamang si Chenjin ang nag-aalala sa Black Ketra Sect. Nang marinig ng iba ang balita, nagsimula silang magpanik at nag-isip kung dapat ba silang mag-impake at maghanap ng kanlungan sa ibang lugar. Tutal, kung magdesisyon si Alvin na sirain ang Black Ketra Sect, wala silang paraan para mapigilan siya. Walang makakatakas ng hindi nasaktan. Sa sekta ng panghuhula ng langit, ipasa mo ang utos ko. Tawagin mo na ang lahat ng miyembrong naghahanap sa mga miyembro ng Seven Absolute Sect. Mula ngayon, huwag nang guluhin ang Seven Absolute Sect kung maaari. Utos ni Scott, ang dakilang orakulo ng Heaven Divination Sect. Nang marinig niya ang balita mula sa kanlurang rehiyon tungkol sa pagpatay ni Alvin sa isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial, agad niyang pinagbawalan ang mga miyembro ng Heaven Divination Sect na guluhin ang mga tao mula sa Seven Absolute Sect. Nang marinig ng mga mababang ranggong miyembro ng Heaven Divination Sect ang utos ni Scott, hindi sila nagulat at nakahinga lamang ng maluwag. Gayunpaman, ang sekta ay nababalot ng mahinang hangin. May tsismis na sa tuwing lilito ang Seven Absolute Sect sa mundo, ito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang bagong panahon. Dati, ang Seven Absolute Sect ay umangat sa walang kapantay na katanyagan dahil sa Espada Saint na si Bert Ing. Iniisip ko kung susunod din ba si Alvin sa kanyang mga yapak. Masyadong malakas si Alvin. Isa lamang siyang eminent celestial, ngunit nagawa niyang patayin ang isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Ano kaya ang tunay niyang lakas? Maihahambing ba ito sa Sword Saint Berting noong taong iyon? Swoosh! Swoosh! Matapos ipasa ni Scott, ang dakilang orakulo ng Heaven Divination Sect, ang kanyang utos, agad siyang lumipad palabas ng lupain ng Heaven Divination Sect at nagtungo sa Black Ketra Sect. Hindi niya maiwasang mag-alala. Bagamat pinagbawalan niya ang kanyang mga tao na guluhin ang Seven Absolute Sect, walang nakakaalam kung pamumunuan ni Alvin ang mga tao ng Seven Absolute Sect upang sirain ang Heaven Divination Sect. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa Black Ketra Sect upang talakayin ang mga hakbang laban sa Seven Absolute Sect kasama si Chenjin. Sa isang liblib na bundok sa mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saint Land. Pagkatapos lamang ng ilang taon, si Alvin ay lumakas ng ganito. Bago natalo ni Alvin, kinilala si Stanley bilang ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng ninth form ng Saint Celestial Stage sa Dao Marshall Saint Land. Ilang araw pa lamang ang nakalipas, kakapasok lang ni Stanley sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Balak sana niyang maghiganti kay Alvin, ngunit nang marinig niya na pinatay nina Alvin sina Jackson at Brayden, ang dating sect leader at guardian mula sa Fire Worship Sect, agad siyang nagbago ng isip. Isang biro. Hindi pa kasama rito ang pag-abot sa ninth form ng Saint Celestial Stage, kahit na malampasan niya ang Celestial Ascension Tribulation at maging isang eminent celestial, imposible pa rin para sa kanya na talunin si Alvin. Si Alvin ay hindi lamang isang eminent celestial, isa rin siyang eminent celestial na may kakayahang pumatay ng isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Mula ngayon, aalisin ko na ang lahat ng iniisip kong kalabanan si Alvin. Determinado si Stanley sa kanyang pangako na hindi niya guguluhin si Alvin. Sa katunayan, hindi lamang si Stanley ang sumuko sa paghihiganti. Maraming tao mula sa iba't ibang bahagi ng mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saint Land na may puot kay Alvin ang sumuko rin sa ideya na maghiganti sa kanya. Alam ng mga taong ito na hindi sila nakatadhana para maging kapantay ni Alvin sa buhay na ito.
Kung ipipilit nilang maghiganti sa kanya, mamamatay lang sila. Halimaw. Kay Halimaw. Bulalas ni Gory sa sarili, hindi ba't napakalakas ng lakas ni Junior Brother Alvin? Hindi pa nga siya nakapasok sa Sword Saint Secret Zone. Bago ito, naisip ko na pagkatapos niyang makapasok sa Sword Saint Secret Zone, kahit hindi niya mapatay ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial tulad ni Ancestor Bert Ing, makakapatay pa rin siya ng 6 o 7 Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, batay sa nangyari, kung papasok siya sa Sword Saint Secret Zone ngayon, ang lakas niya ay malamang na maihahambing kay Ancestor Bert Ing kapag lumabas siya. Si Gory, ang kahalili ng Kratos progeny, ang ikatlong absolute ng 7 absolute sect, ay namangha nang marinig niya ang pinakabagong gawa ni Alvin. Bagamat dati ay hindi niya alam na si Alvin ang kahalili ng Fog-Rain progeny, alam niya na ang lakas ng kahalili ng Fog-Rain progeny ay tataas ng husto pagkatapos niyang makapasok sa Sword Saint Secret Zone. Dahil kayang pumatay ni Alvin ng isang 4 Tribulation Bodiless Celestial bago pa man siya makapasok sa Sword Saint Secret Zone, hindi mahirap para sa kanya na isipin na ang lakas ni Alvin ay magiging kapantay ng lakas ni Sword Saint Bert Ing pagkatapos niyang pumasok at lumabas mula sa Sword Saint Secret Zone. Samantala, ang lahat ng iba pang kahalili ng 7 absolute na matatagpuan sa iba't ibang lugar ay nagulat din nang marinig nila ang balita mula sa kanlurang rehiyon. Ang kanilang mga iniisip ay halos kapareho rin ng iniisip ni Gory. Nadama nilang lahat na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa Espada Santo na si Bert Ing sa taong iyon. Nang sa wakas ay kumalat ang balita tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Brayden sa lahat ng sulok ng Upper Province, 1 buwan na ang lumipas mula nang mapatay niya si Brayden. Batay dito, makikita kung gaano kabilis kumalat ang balita. Maraming mga makapangyarihang tao sa 7th form ng Saint Celestial Stage o mas mataas pa ang nakatulong din sa balita. Kaya naman mabilis na kumalat ang balita sa loob lamang ng 1 buwan. Sa angkan ng mga dragon. Lord Darrell, malinaw na iniimbestigahan na ang bagay na ito. Sa isang magandang lambak na may mga ibong umaawit at mababangong bulaklak, may isang balag sa gilid ng burol. Isang lalaki ang nakitang magalang na nag-uulat sa isang gwapong binata sa balag. 2377. Magsalita ka. Sa pavilion, isang gwapong binata ang walang pakialam na tumingin sa lalaking nakatayo sa labas ng pavilion habang inililigpit nito ang gusheng na nakalutang sa harap niya. Oo, magalang na sagot ng lalaki, bumalik si Brayden sa Fire Worship Sect kahit wala itong kinalaman sa misyong ipinadala sa kanya ni Lord Darrell. Bumalik siya sa sekta para tanggalin ang bago pinuno ng sekta. Labis siyang nalungkot na gumawa ng patakaran ng bagong pinuno ng sekta na nagbabawal sa mga miyembro ng sekta na kalabanan ng 7 Absolute Sect. Lahat ng ginawa niya pagkatapos ay wala ring kinalaman sa misyon ni Lord Darrell. Nakipaglaban siya sa kahalili ng Fog-Rain progeny dahil gusto niyang maghiganti para sa dating pinuno ng sekta at magpasikat sa Bodiless Celestials mula sa Black Ketre Sect at Heaven Divination Sect. Sandali siyang tumigil bago niya tuluyang tinapos ang kanyang ulat. Sa madaling salita, si Brayden ay nararapat sa isang wakas na mas masahol pa sa kamatayan. Ang gwapong binata ay si Darrell na nagpadala kay Brayden para sa isang misyon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, oo nga. Karapat-dapat siya sa isang huling hatol na mas malala pa sa kamatayan. Napakalamig ng kanyang boses kaya't pakiramdam ng lalaking nakatayo sa labas ng pavilion ay dumating na ang taglamig. Malamig na kumislap ang mga mata ni Darrell habang sinasabi niya, gayunpaman, kahit na nararapat sa kanya ang isang huling hatol na mas malala pa sa kamatayan, siya ay aking tauhan. Kailangan nating alamin ang higit pa tungkol sa taong pumatay kay Brayden upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Bukod dito, dahil siya ang pumatay sa aking tauhan, natural lang na kailangan kong humingi ng paliwanag mula sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Darrell, nawala siya sa pavilion at lumitaw sa itaas ng lambak. Sinabi niya sa lalaki sa labas ng pavilion, sundan mo ako papunta sa Fire Worship Sect. Ang lalaking nasa labas ng pavilion ay hindi isang Bodiless Celestial mula sa Fire Worship Sect, Black Ketre Sect o Heaven Divination Sect. Katulad ni Darrell, siya ay mula sa angkan ng dragon. Sa kasalukuyan, naganyong isang lalaking nasa katanghaliang gulang na siya.
Opo, Panginoong Daryl. Agad na umangat ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa langit at sinundan si Daryl. Habang nakatitig siya sa likod ni Daryl, sumimangot ang mukha niya. Maya-maya, may bahid ng pag-aalinlangan ang narinig sa boses niya habang sinasabi niya sa pagtatangkang pigilan si Daryl, ang aming angkan ng dragon ay may kasunduan kay Sword Saint Berting noon. Hanggat hindi winawasak ng Seven Absolute Sect ang tatlong malalaking sect, hindi kami makikialam sa alinman sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Ang pagpatay kay Brayden ni Alvin, ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect, ay maituturing na isang hindi pagkakaunawaan lamang sa pagitan ng Seven Absolute Sect at ng Fire Worship Sect. Natatakot ako na hindi nararapat na kumilos ka, Panginoong Daryl. Kung malaman ito ng Supreme Elder o Lord Patriarch, natatakot ako na hindi kanila papayagang kumilos ng maayos. Gayunpaman, malamig na tumawa si Daryl. Mayabang niyang sinabi, kung hindi mo sasabihin sa kanila ang tungkol dito, paano nila malalaman? Bukod pa rito, hahanapin ko lang ang sect leader ng Seven Absolute Sect para sa paliwanag. Kung taos-puso siyang luluhod sa lupa at hihingi ng tawad, paparusahan ko siya ng magaan. Nang marinig ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga salita ni Daryl, natawa siya nang walang magawa. Lumuhad at humingi ng tawad. Ang taong iyon ay ang kahalili ng Fograin Progeny at ang sect leader ng Seven Absolute Sect. Bukod dito, siya rin ang direktang kahalili ng Sword Saint na si Berting. Ang taong iyon ay maaaring hindi lumuhad kung naroon ang Patriarch ng Dragon Clan. Lord Daryl. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Balak pa rin niyang pigilan si Daryl. Gayunpaman, hindi binigyan ni Daryl ng pagkakataon ang lalaking nasa katanghaliang gulang na tapusin ang kanyang sasabihin. Sumigaw siya. Tumahimik ka. Sumama ka sa akin sa Fire Worship Sect. Kapag nalaman kong sinabi mo ito kahit kanino, hindi kita patatawarin. Pagkatapos niyang magsalita, ikinumpas niya ang kanyang kamay. Boom! Boom! Umalangaw-ngaw sa ere ang mga kulog habang ikinakaway ni Daryl ang kanyang kamay. Isang maringal at nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa kanyang kamay at dinala ang lalaking nasa katanghaliang gulang habang lumilipad ito sa napakabilis na bilis. Sa isang kisap mata lamang, nilisan nila ang lambak, ang angkan ng mga dragon, at ang 100,000 matayog na bundok. Mula sa malayo, para silang isang bulalakaw na bumabagsak sa kalangitan mula sa silangang rehiyon hanggang sa kanlurang rehiyon. Samantala, walang kaalam-alam si Alvin sa nangyayari. Matapos niyang patayin si Brayden, ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial, isang buwan na ang nakalipas, nagpaalam na siya kay Brianna, ang sect leader ng Fire Worship Sect, at iniwan ang sect kasama sina Kelly, Vilma, at Irish. Nagpasya silang lahat na pumunta sa hilagang rehiyon kung saan matatagpuan ang pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect. Naturally, sumama rin si Hero, ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Dahil kinilala na ng dalawang tagapaglingkod ni Hero si Brianna bilang kanilang Panginoon, naturally, nanatili silang dalawa sa Fire Worship Sect upang tulungan siya. Ang kanlurang rehiyon ay umulan ng nyebe sa buong taon. Isang palasyo ang itinayo sa isang lambak sa isa sa mga bundok ng nyebe. Isang buwan nang dumating si Alvin sa sect ng 7 Absolute. Pagdating nila, ipinakilala siya ni Irish sa dating kahalili ng Prophet, ang matandang propeta. Gayunpaman, hindi pa niya nakikilala ang dating kahalili ng Red Dust Progeny na siyang amo rin ni Nympha dahil wala ito roon. Gayunpaman, nang dumating si Alvin sa pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect, nakipag-ugnayan ang matandang propeta sa dating kahalili ng Red Dust Progeny, ang Panginoon ni Nympha, at hiniling ang pagbabalik nito. Ito ay upang magamit niya ang kanyang kapangyarihan upang manawagan para sa pagbabalik ng iba pang mga kahalili ng Seven Absolutes. Malapit na ang araw kung saan magtitipon ang lahat ng kahalili ng 7 absoluto. Sa buwang ito, maraming natutunan si Alvin mula sa matandang propeta. Kabilang dito ang tungkol sa kung saan ipinadala ng matandang propeta si Heimdall, ang kasalukuyang kahalili ng Dark Shadow Progeny, sa Asher Cloud Mansion sa Lower Province ng Dao Marshall Saintland upang tulungan ang kanyang ama.
Bukod dito, nalaman din niya na ang kambal na Niger, ang kasalukuyang kahalili ng Didymus progeny, ang Sixth Absolutes, ay personal na pinili ng matandang propeta dahil sa kanilang koneksyon kay Alvin. Sa kaso ni Nagori at Irish, nagkataon lamang ito. Inihayag din ng matandang propeta na wala siyang kinalaman sa pagiging kahalili ni Nympha ng Red Dust progeny dahil siya ay pinili mismo ng kanyang Panginoon, ang dating kahalili ng Red Dust progeny. Sa sandaling ito, dalawang lalaki ang nakaupo sa harap ng isang parisukat na mesa sa isang pavilion malapit sa palasyo. Isa sa mga lalaki ay si Alvin, at ang isa pa ay ang dating kahalili ng mga propetang inapo, ang pangalawang absolute ng 7 absolute na sekta, ang matandang propeta. Junior Uncle Prophet, may iniisip ka ba? Tanong ni Alvin na may bahid ng kuryosidad. Tunay niyang iginagalang ang matandang propeta, isang senior sa 7 absolute sect. Hindi niya minamaliit ang matandang propeta kahit na mas malakas ito kaysa sa kanya o dahil siya ang sect leader ng 7 absolute sect. Isang buwan ka na rito. Nakapagpahinga ka ba ng sapat? Malumanay na tanong ng matandang propeta. Tumanggaw si Alvin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matandang propeta at direktang sinabi ang kanyang intensyon, plano kong kausapin ka tungkol sa Sword Saint Secret Zone na iniwan ni Senior Bert Ing. Nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Alvin habang patuloy na sinasabi, sigurado akong nasabi na sa iyo ng babaeng iyon, si Irish, ang tungkol sa Sword Saint Secret Zone. Gayunpaman, wala pa siyang masyadong alam tungkol dito. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa Sword Saint Secret Zone. Tumanggaw si Alvin. Tiningnan niya ng mabuti ang matandang propeta na parang natatakot siyang baka may makaligtaan siya kahit isang salita mula sa matandang propeta. Sa katunayan, sinabi sa kanya ni Irish ang tungkol sa Sword Saint Secret Zone nang umalis sila sa Fire Worship Sect. Sinabi lang niya sa kanya na hindi lamang ang Sovereign Heart Sword ang naiwan ni Sword Saint Bert Ing. Iniwan din ni Sword Saint Bert Ing ang pangalawang bahagi ng kanyang mana sa Saint Sword Secret Zone. Gayunpaman, kung matagumpay niyang makukuha ang pangalawang bahagi ng kanyang mana ay nakasalalay sa kanyang swerte. Isiniwalat din ni Irish ang sinabi sa kanya ng matandang propeta. Sinabi niya na kung papasok si Alvin sa Sword Saint Secret Zone at matagumpay na makukuha ang mana, magiging mas malakas siya. Kahit na ang kanyang lakas ay wala sa antas ni Sword Saint Bert Ing, hindi magiging masyadong malaki ang agwat. Natural lamang na napuno ng pananabik at kuryosidad si Alvin nang marinig niya ito. Gayunpaman, nang makarating siya sa pansamantalang ari-arian ng 7 Absolute Sect sa Hilagang Rehiyon, hindi binanggit ng matandang propeta ang tungkol sa Sword Saint Secret Zone. Sa katunayan, plano na niyang magtanong tungkol sa Sword Saint Secret Zone sa mga araw na ito. Sino ang mag-aakala na ang matandang propeta ang magkukusa na magsalita tungkol dito ngayon? Hindi nag-aksaya ng oras ang matandang propeta at sinimulang ibunyag ang kanyang nalalaman tungkol sa Sword Saint Secret Zone kay Alvin. Ang Sword Saint Secret Zone. Nang magsalita siya tungkol sa Sword Saint Secret Zone, magalang ang kanyang tono. Samantala, sa kanlurang rehiyon. Ang ari-arian ng Fire Worship Sect. Nagkakagulo ang Fire Worship Sect ng sandaling ito. Isang gwapong binata na nakapaglakbay ng malayo ang nakatitig kay Brianna, ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, at sa mga matataas na opisyal na nakapalibot sa kanya habang malamig niyang sinasabi. Maghihintay ako kay Alvin ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, kung hindi siya sisipot, tiyak na papatayin kita. Tila wala siyang pakialam na ang taong nasa harap niya ay isang magandang babae, dahilan para lalo siyang magmukhang walang awa. Pagkatapos niyang magsalita, buong pagmamataas niyang dinala ang lalaking nasa katanghaliang gulang na sumunod sa kanya papunta sa lugar ng paglilinang ni Brianna. Ginawa niyang pahingahan ang lugar na iyon na parang normal lang. Hindi man lang naglakas loob na magprotesta sina Brianna at ang iba pa. Tutal, isa sa mga tagasunod ni Brianna, ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa 9th form ng Saint Celestial Stage, ay napatay ng katulong ng binata sa pamamagitan lamang ng isang tama ng palad. 2,378. Isang mensahe mula sa pagsamba sa apoy seksyon. Sino ang binata na iyon? Kahit ang kanyang alipin ay napakalakas. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Lorian. Tama ka.
Nagawa niyang patayin ang makapangyarihang nilalang sa tabi ng pinuno ng sekta na nasa ninth form ng Saint Celestial Stage gamit lamang ang isang casual na pagkumpas ng kanyang kamay. Tumanggaw si Yvonne bilang pagsang-ayon. Isang alon ng kawalan ng magawa ang bumangon sa kanyang puso nang maalala niya ang eksena kanina. Sa sandaling ito, ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ni Brianna na siya ring kasama ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, malamang isa siyang Tribulation Bodiless Celestial kahit papaano. Dahil ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ang pinakamalakas na tao sa Fire Worship Sect, kahit si Justin ay mas mahina kaysa sa kanya, walang nagduda sa kanyang mga salita. Langit. Isang T3 Tribulation Bodiless Celestial. Isang celestial na walang katawan na may 3 kapigatian. Ibig sabihin, maaari siyang maging mas malakas. Maaari siyang maging isang celestial na walang katawan na may 4 o 5 kapigatian. Sino ang binata na iyon? Kahit ang kanyang alipin ay isang celestial na walang katawan sa 3 Tribulation. Ang mga mata ng matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect ay napuno ng takot habang nag-uusap sila. Palagi kong iniisip na ang mga Eminent Celestial ang pinakamalakas na nilalang sa Dow Marshall Saint Land. Gayunpaman, tila walang-wala ang mga Eminent Celestial kumpara sa mga Bodiless Celestial. Ang mga Eminent Celestial ay parang liwanag mula sa isang alitaptap habang ang mga Bodiless Celestial ay parang liwanag mula sa buwan. Hindi ko inaasahan na ang mga nabigo sa Heavenly Tribulation ay mas malakas pa kaysa sa mga Eminent Celestial. Sa sandaling ito, ang 4 na Guardians ay nakatingin kay Brianna. Sabi ni Heath, "Brianna, ipaalam mo sa kanya ang tungkol dito." "Mamaya na siguro." Umiling si Brianna. "Dahil mayroon tayong 10 araw, pag-iisipan ko muna." "Ano pa ang dapat mong isipin?" "Buhay mo ang nakataya." Pangaral ni Heath. "Paano kung hindi siya kasing lakas nila?" Tumingin si Brianna kay Heath na may mapait na ngiti sa magandang mukha nito na may tensyonadong ekspresyon. Kung si Alvin ay hindi makakalaban nila at hihilingin niya ang pagbabalik nito, hindi ba't magdudulot ito ng pinsala sa kanya? Isasantabi ang katotohanang gusto niya ito, kahit na hindi niya maaaring hingin ang pagbabalik nito para lang ligtas ang sarili. Asawa siya ng kapatid niya at ama ng pamangkin niya. Brianna. Ibinuka ni Heath ang kanyang bibig para magsalita. Pinutol siya ni Brianna at sinabing, "Ayos lang po, Panginoon. Pag-iisipan ko po." Ito ang unang pagkakataon na pinutol ni Brianna si Heath nang magsasalita na sana ito simula ng maging direktang disipulo niya ito. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay ang tugon nito at lumipad papunta sa cultivation place nito. Dahil ang cultivation place nito ay kasalukuyang inookupahan ng 2 misteryosong powerhouse, ayaw niyang pumasok nang walang pahintulot nila. Sino ang mag-aakala kung magagalit sila rito? Maaaring hindi nila siya patayin sa loob ng 10 araw na ito, ngunit ayaw niyang patayin nila ang iba pang miyembro ng Fire Worship Sect para lang mailabas ang kanilang galit. Siya ang sect leader ng Fire Worship Sect, hindi siya uupo at manood habang namamatay ang mga miyembro ng sekta. Bumantong hininga si Heath. Hindi siya galit kay Brianna dahil kilalang-kilala niya ito. Napakalambot ng puso ng babaeng ito. Panginoong tagapangalaga. Sa sandaling ito, isa sa mga pangalawang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy ang tumingin kay Heath at same time na nagsabi, kung tatanggi ang pinuno ng sekta ng Panginoon na ipaalam ito kay Panginoon Alvin, tiyak na papatayin siya ng 2 iyon pagkalipas ng 10 araw. Sa oras na iyon, maaari pa nilang ilabas ang kanilang galit sa ating sekta ng pagsamba sa apoy. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa mga iniisip ng maraming matataas na opisyal mula sa sekta ng pagsamba sa apoy. Sandaling nakatuon ang tingin ng lahat kay Heath habang hinihintay ang kanyang tugon. "Ano? Nag-aalala ba kayong lahat na baka magdulot ng pinsala ang Lord Sect Leader sa sekta?" Si Heath, na sa simula pa lang ay naiinis na, ay nagalit nang marinig ang mga salita ng Vice Sect Leader. Nang marinig ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na sumunod kay Brianna ang kanilang usapan, agad siyang lumingon at tinitigan ang Vice Sect Leader ng Fire Worship Sect. Nang makita ni Justin na lumingon ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang, bigla siyang sumigaw, "Maawa po kayo." Boom!
Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng isang pagsabog habang ipinapatong ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang palad. Isang enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad at pinatay ang vice sect leader ng fire worship sect sa isang kisap mata bago pa man may makapag-react. Halos kapareho ang eksenang ito ng eksena kanina kung saan pinatay ng misteryosong katulong ng binata ang kasama ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang gamit ang isang hampas sa palad. Pareho silang walang kahirap-hirap na nakapatay. Sa harap ng takot ng lahat, sinabi ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang bago pumasok sa cultivation place ni Heath, "Sino mang maglakas loob na hindi gumalang sa aking Panginoon ay magiging katulad niya." Nabalik lang sa dati ang katinoan ng mga tao nang mawala sa kanilang paningin ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Napangiti na lamang si Heath nang makita ito. Halatang nakakatuwang makita ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na pumatay sa pinuno ng bise-sekta dahil sa hindi paggalang sa kanyang disipulo. Gayunpaman, bilang isang tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy, nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang nang maisip niya kung paano nawala ng isang makapangyarihang kapangyarihan ang sekta ng pagsamba sa apoy sa sixth form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, alam niyang wala siyang kontrol sa mga kilos ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Tutal, iisa lang ang sinusundan ng matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang, at iyon ay ang kanyang direktang disipulo, si Brianna. Kung tungkol naman sa tatlong iba pang guardians mula sa fire worship sect, nagkatinginan lang sila bago umiling at bumantong hininga. Samantala, ang iba pang matataas na opisyal mula sa fire worship sect ay tumahimik. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita. "Maghiwa-hiwalay na kayo," seryosong sabi ni Justin. Pagkatapos magsalita ni Justin, lahat ng matataas na opisyal mula sa fire worship sect ay nakahinga ng maluwag at agad na umalis. Kahit na hindi sila nasiyahan, hindi sila nangahas na ipahayag ito matapos makita ang nangyari. Pagkatapos umalis ng lahat, humarap si Justin kay Heath at seryosong sinabi, "Tagapangalaga Heath. Parang walang galang ang mga sinabi niya, pero alam mong may katuturan iyon. Ikaw." Alam ni Heath ang sasabihin ni Justin kaya mabilis siyang sumingit, "Binigyan ako ni Guardian Alvin ng Communication Jade Token bago siya umalis." Mukhang alam niyang hindi hihingi ng tulong si Brianna kahit na magkaproblema ito. Kaya nga nag-iwan siya sa akin ng Communication Jade Token. Kailangan ko siyang ipaalam kung may mangyari. Agad na nagliwanag ang mga mata ng mga tagapangalaga nang kumuha si Heath ng isang Jade Token na inukit ni Alvin. "Tagapangalaga Alvin." Ikinwento ni Heath ang lahat ng nangyari sa mahiwagang binata at sa kanyang alipin habang kinakausap niya ang Jade Token. Matapos niyang durugin ang Communication Jade Token para ipadala ang mensahe, bumantong hininga siya. "Brianna, huwag mo akong sisihin. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti." Sinabi ko sa kanya na ang alipin ng binata ay isang Tribulation Bodiless Celestial at hindi siya dapat bumalik kung hindi siya kumpiyansa na kaya niya silang harapin. Sa isa sa mga taluktok na natatakpan ng nyebe sa hilagang rehiyon. Magkatabing nakatayo sina Alvin at Kelly sa isang pavilion habang hinahangaan nila ang tanawin ng pagbagsak ng nyebe. Sa isang tabi, may dalawang babaeng nag-snowball fight. "Tia Irish, nahuli na naman kita. Napakalakas na ni Vilma ngayon. Hindi ka nagagawa ng masama ni Tia Irish sa susunod. Mag-ingat ka. Sige lang. Hindi ako natatakot." Nang umalangaw-ngaw sa ere ang dalawang malamyos na boses, naakit nito ang atensyon nina Alvin at Kelly. Si Vilma. Mukhang nasisiyahan sa piling ni Sister Irish. Ngumiti si Kelly. "Oo." Tumanggaw si Alvin nang may bahagyang ngiti. Gayunpaman, natigilan ang kanyang ngiti nang may maramdaman siyang kung ano. Swoosh! Mabilis siyang kumuha ng Jade Token. Pagkakuha niya nito, isang manipis na liwanag ang sumilay mula sa timog silangan at sumanib sa Jade Token. Ito ay isang mensahe mula sa sekta ng pagsamba sa apoy. Isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Kelly nang magtanong siya, "Kapatid na Alvin, galing ba ito sa kapatid ko?" Pagkatapos magsalita ni Kelly, dinurog niya ang Jade Token na nasa kamay niya at ang boses ng isang matandang lalaki ay umalangaw-ngaw sa hangin. Si Guardian Heath. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Heath.
Gayunpaman, hindi nagtagal at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Isang misteryosong binata na ang alipin ay kahit papaano ay isang Three Tribulation Bodiless Celestial. Alam niya ang tungkol sa Fire Worship Sect at ang koneksyon ko kay Brianna. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga taong ito ay dapat na mula sa angkan ng dragon. Ang binata ay malamang na amo ni Brayden, patuloy na dumilim ang kanyang ekspresyon habang iniisip niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, sinabi ni Sanford na ang pagpatay kay Brayden ay makatwiran para hindi makialam ang angkan ng dragon, tama ba? Ate. Naging malungkot ang ekspresyon ni Kelly nang malaman niya ang kalagayan ng kanyang kapatid. 2,379. Mga piraso ng alaala mula sa nakaraang buhay ni Kelly. Hindi pa katagalan ay nakabalik na si Alvin sa mataas na lalawigan ng Dow Marshall St. Land. Sa unang pagkakataon na naroon siya sa mataas na lalawigan, hindi pa rin niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ng mga bodiless celestial. Nang matanggap niya ang mensahe mula kay Heath, isang tagapangalaga mula sa Fire Worship Sect, hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ang misteryosong binata at ang kanyang alipin na malamang ay isang Three Tribulation Bodiless Celestial ay mula sa angkan ng dragon. Malamang na dumating sila dahil pinatay niya si Brayden. Hindi nagulat si Alvin na alam ng mga tao mula sa angkan ng dragon na siya ang pumatay kay Brayden dahil napansin niyang na-activate ang isang mirror image talisman nang patayin niya si Brayden. Malamang na naipadala ang buong eksena sa taong may hawak ng katumbas na mirror image talisman. Ang taong iyon ay dapat na amo ni Brayden. Ayon kay Sanford, ang mga walang katawan na celestial mula sa 3 dakilang sekta ay pinagbabawalan na umalis sa angkan ng mga dragon maliban kung sila ay ipinadala para sa isang misyon ng kanilang patron. Gayunpaman, pansamantala lamang silang pinayagan na umalis. Tiyak na ipinadala si Brayden para sa isang misyon ng kanyang patron dahil pinayagan siyang umalis sa angkan. Pumunta siya sa Fire Worship Sect nang walang pahintulot. Sa kasong ito, ayon sa kasunduan sa pagitan ni Senior Berting at ng mga angkan ng Dragon at Phoenix, ang pagkamatay ni Brayden ay resulta ng isang direktang alitan sa pagitan ng Seven Absolute Sect at ng Fire Worship Sect. Walang dahilan ang angkan ng mga dragon para makialam. Naguluhan si Alvin. Bakit may isang tao mula sa angkan ng mga dragon ang lumapit sa kanya? Nakalimutan ba ng angkan ng mga dragon ang kanilang kasunduan kay Berting? Maya-maya, tiningnan ni Alvin ang labis na nag-aalalang si Kelly at sinabing may katiyakan, Kelly, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kapatid mo. Hahanapin ko na si Sanford ngayon. Pagkatapos magsalita ni Alvin, tumalikod na siya para umalis. Gayunpaman, mabilis na tinawag ni Kelly, kapatid na Alvin. Nagtatakang tumingin si Alvin kay Kelly. Kapatid na Alvin, sabi ni Guardian Heath. Hindi mo na kailangang bumalik kung hindi ka sigurado kung matatalo mo sila. Malungkot ang ekspresyon ni Kelly nang magsalita siya. Natural lang na nag-aalala siya para sa kanyang kapatid, pero nag-aalala rin siya para sa kanyang asawa. Hindi niya kailanman ipagpapalit ang buhay ng kanyang asawa para sa buhay ng kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ngumiti si Alvin kay Kelly nang may katiyakan bago ito umalis para hanapin si Hero. Nanatiling nakatitig si Kelly sa kinatatayuan niya, malungkot. Masyado pa rin akong mahina para tumulong. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pagkalungkot tungkol sa kanyang lakas. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan sa sandaling ito habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Isang beses ko pa lang ito sinubukan, pero hindi ito nagtagal. Sa pagkakataong ito, susubukan kong patagilan pa ito. Kung magagawa ko iyon, tiyak na lalakas ng husto ang aking lakas. May sikreto si Kelly. Dahil sa takot na mag-alala ang iba, hindi niya ito kailanman sinabi kina Alvin o Brianna. Noong nakakulong pa siya sa enforcement hall ng Fire Worship Sect, isang casual na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan at nagparamdam sa kanya na parang sinusunog ang kanyang kaluluwa. Napakasakit ng sakit na naaalala pa rin niya kung ano ang naramdaman niya. Hindi nagtagal ang nagbabagang sakit, ngunit natuklasan niya na ang kanyang cultivation base ay tumaas ng ilang yugto pagkatapos noon. Sa sandaling iyon, alam niyang mabilis niyang mapapalaki ang kanyang lakas at mapapabuti ang kanyang cultivation base sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang kaluluwa.
Kalaunan, ilang beses siyang nag-eksperimento at natuto sa paraan ng pagsunog ng kanyang kaluluwa. Dahil masakit ito, hindi na niya sinubukang subukan muli. Gayunpaman, sa sandaling ito, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at nagpas siyang sunugin ang kanyang kaluluwa upang madagdagan ang kanyang lakas sa maikling panahon. Ito ay upang hindi siya makaramdam ng kawalan ng silbi at kawalan ng kakayahan tuwing ang mga taong pinapahalagahan niya ay nahaharap sa panganib. Nagsimulang isipin ni Kelly ang mga panahong sinusubukan niyang sunugin ang kanyang kaluluwa. Nang sinubukan kong sunugin ang aking kaluluwa noong panahong iyon, bukod sa nagliliyab na sakit, naalala ko rin ang mga hindi pamilyar na eksena na pumupukaw sa aking isipan. Iniisip ko kung may kinalaman ba ito sa kung bakit iniisip ni Jackson na ako ang reinkarnasyon ng isang Diyosa. Dati, si Jackson, ang dating pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, ay nanumpa sa panunumpa ng parusang kidlat na hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang siya ang reinkarnasyon ng isang Diyosa. Bagamat mahirap paniwalaan, wala siyang ibang pagpipilian kundi paniwalaan ito. Siguro habang mas lalo kong sinusunog ang kaluluwa ko, mas marami akong mababalik na alaala mula sa aking nakaraang buhay. Matapos matuklasan ni Kelly na siya ang reinkarnasyon ng isang Diyosa, naging mausisa siya tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Gusto niyang malaman kung anong klaseng tao siya at bakit siya muling nagkatawang tao sa makamundong mundo. Bukod dito, gusto niyang malaman kung ano ang intensyon ng kanyang pinsan mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang lahat ng mga tanong na ito ay gumugulo sa kanya at nag-ugat sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, kailangan kong tiisin ang sakit hanggat maaari para mapataas ang aking cultivation base at mabawi ang aking mga alaala mula sa aking nakaraang buhay. Determinadong naisip ni Kelly sa sarili habang nilalabas niya ang pavilion para bumalik sa kanyang silid para makapag-cultivate. Kahit sino pa ako sa nakaraan. Ako si Kelly. Ako ang asawa ni Brother Alvin at ina ni Vilma. Naisip ni Kelly sa sarili bago niya sinimulang sunugin ang kanyang kaluluwa. Paulit-ulit niyang sinasabi ang katagang ito sa kanyang isipan dahil natatakot siyang mawala siya sa kanyang sarili pagkatapos niyang mabawi ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling ito, ipinikit ni Kelly ang kanyang mga mata at umupo nang nakakros ang mga paa sa kama. Sa simula, mukhang payapa ang kanyang paningin at hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Gayunpaman, di nagtagal, isang matinding ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha habang nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi nagtagal at nabasa na siya ng sarili niyang pawis. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin kahit na sinubukan niyang higpitin ang kanyang panga. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa isang sulok ng kanyang bibig sa puntong ito. Sa loob, pakiramdam ni Kelly ay parang nasusunog siya. Nagbabantang mawala ang kanyang malay, ngunit paulit-ulit niyang nagawang kumapit. Sa prosesong ito, nagsimula siyang makakuha ng mas maraming piraso ng kanyang mga alaala. Sa pamamagitan ng mga pira-pirasong alaala, nakita niya ang isang nakamanghang at napakagandang babae na laging nasa sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Siya ay kasing akit ng pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi. Bukod sa pagiging maganda, siya ay lubos na makapangyarihan, may kakayahang magpagalaw ng mga bundok at gisingin ang dagat. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, kaya niyang baguhin ang kulay ng langit, pigilan ang araw sa pagsikat, at gawing isang tiwangwang na lupain ang isang 10,000 acre na kagubatan. Natural lang na nagulat si Kelly nang makita niya ito. Ako ba ito noong nakaraang buhay ko? Kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo, isang 9 tribulation bodiless celestial, ay tila mas mababa kung ikukumpara. Ang lakas ng magandang babae ay walang katulad sa anumang maiisip niya. Naramdaman ni Kelly ang unti-unting paghina ng kanyang malay, at isang bagay ang paulit-ulit na naiisip niya. Tiis lang. Kaunting tiis pa. Kailangan ko pa itong tiisin. Walang sino man ang makakapagbanta sa pamilya kahit na mayroon pa akong kahit ika-10 bahagi ng dati kong lakas. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na ang kamalayan ni Kelly ay nanganganib na masira at maaari siyang mamatay. Kung hindi, pipigilan niya ito anuman ang mangyari. Sinabi ni Hiro na nakaalam ng nangyari kay Alvin, "Guro, sa pagkakaalam ko, ang mga tao mula sa angkan ng dragon ay karaniwang sumusunod sa kanilang mga salita."
Walang dahilan kung bakit nilalabag nila ang kasunduan sa pagitan ng angkan at ni Senior Berting kahit na hindi sila natuwa na pinatay mo si Brayden. Gayunpaman, malamang na tama ang iyong hula. Ang misteryosong binata ay malamang na mula sa angkan ng dragon. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanong ni Alvin. Bumalik ka sa Fire Worship Sect at pigilan mo siya. Habulin mo siya pabalik sa Dragon Clan. Pangiinis na sabi ni Hero. Kung may kumakalat na balita na may isang tao mula sa Dragon Clan na nagtatangkang pumatay sa iyo dahil kay Brayden, masisira ang reputasyon ng Dragon Clan. Hindi maglalakas loob na maghiganti ang taong iyon mula sa Dragon Clan para kay Brayden kung hindi siya sigurado kung makakalat ang balitang iyon. 2,380. Kaya ibig sabihin nito ay hindi nila ako papatayin ng walang dahilan kahit na mas malakas sila kaysa sa akin. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Alvin sa sandaling ito. Pumunta siya upang kumonsulte kay Hero tungkol sa bagay na ito dahil hindi siya pamilyar sa angkan ng mga dragon. Ang taong napunta sa Fire Worship Sect ay may isang tagapaglingkod na kahit papaano ay isang 3 Tribulation Bodiless Celestial. Posible na ang misteryosong binata ay isang 6 o 7 Tribulation Bodiless Celestial. Kung ilalabas ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas at mga pamamaraan, maaaring kaya niyang harapin ang isang 6 Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, hindi ito magiging kaso kung ang taong iyon ay isang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Bagamat nag-aalala si Alvin tungkol kay Brianna, hindi naman siya ganoon kaingat para sumugod ng walang alam. Tila may kumpiyansa si Hero nang sabihin niya, kung hindi nila magagarantiya na hindi kakalat ang balitang iyon pagkatapos kanilang patayin, hindi kanila aasikasuhin at sasaktan. Kung ganoon nga, bumalik tayo sa Fire Worship Sect. Gusto kong makita kung saan nakuha ng lalaking ito ang lakas ng loob niya para baliwalain ang kasunduan sa pagitan ng Dragon Clan at ni Senior Berting, mahinang sabi ni Alvin. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at nilisan ang pansamantalang ari-arian ng 7 Absolute Sect nang hindi nagpapalam kahit kanino. Matapos makinig sa mga salita ni Hero, natitiyak niyang wala siya sa anumang panganib. Bukod dito, hindi niya inisip na magtatagal bago siya bumalik. Kaya naman, hindi niya inisip na kailangang gumawa ng ingay tungkol sa bagay na ito. Bagamat medyo malayo ang hilagang rehiyon mula sa Fire Worship Sect na matatagpuan sa kanlurang rehiyon, sa bilis ni na Alvin at Hero, kalahating araw lang ang itinagal nila bago sila nakarating sa kanlurang rehiyon. Dalawang mabilis na gumagalaw na figure ang sumulpat sa kalangitan sa itaas ng lupain ng Fire Worship Sect. Napakabilis ng kanilang paggalaw na kahit ang pinakamalakas na makapangyarihang nilalang sa Fire Worship Sect, si Justin, ay hindi sila makikita ng malinaw. Ang dalawang figurang ito, natural lang, ay si Alvin at ang kanyang tagasunod, si Hero, na sumusunod sa kanya. Swoosh! Lumipad si Alvin papunta sa lupain ng mga banal ng Fire Worship Sect at pumailang lang sa kalangitan hanggang sa makarating siya sa harap ng isang lumulutang na isla na matatagpuan sa pinakamataas na punto. Swoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Hero at magalang na tumayo sa likuran ni Alvin. Mga tao mula sa angkan ng dragon. Ako, si Alvin, ay narito. Sabi ni Alvin sa sandaling ito. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lupain ng Fire Worship Sect. Natural lamang na nagulat at naguluhan ang mga elder at disciples mula sa Fire Worship Sect nang marinig nila ang mga sinabi ni Alvin. Alvin. Si Alvin yan. Bumalik na naman siya. Hindi ba't umalis na siya isang buwan na ang nakalipas? Bakit ang bilis niya ulit bumalik? May nabanggit lang siya tungkol sa angkan ng mga dragon. Anong angkan ng mga dragon? May pumunta ba mula sa angkan ng mga dragon sa Fire Worship Sect? Sa kabilang banda, ang mga matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect na nakasaksi sa pagkamatay ng tagasunod ng kanilang pinuno ng sect na nasa 9th form ng Saint Celestial Stage gamit lamang ang isang tama ng palad ay nagulat, bagamat medyo nalito. Angkan ng mga dragon. Sinabi ba ni Alvin na ang dalawang iyon ay mula sa angkan ng mga dragon? Wala akong maalala na sinabi nila kung saan sila nanggaling noong dumating sila. Ang sabi lang nila ay nandito sila para kay Alvin. Sino ang mag-aakala na galing sila sa angkan ng mga dragon?
Ang angkan ng mga dragon ay may mga bodiless celestial. Kahit ang isang 3 tribulation bodiless celestial ay isa lamang lingkod sa angkan. Mataas siguro ang katayuan ng binata sa angkan ng mga dragon. Bukod pa riyan, malamang na mas malakas siya kaysa sa kanyang alipin. Karamihan sa mga matataas na opisyal ay kumbinsido na ang binata ay napakalakas. Kung tutuusin, ang kanyang tagapaglingkod lamang ay isa ng 3 tribulation bodiless celestial. Si Alvin ay isang magandang halimbawa nito. Si Alvin ay napakalakas. Siya ang kahalili ng Fog Rain Progeny at ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Napakalakas niya na kaya pa niyang patayin si Brayden, isang 4 tribulation bodiless celestial, kahit na isa lamang siyang eminent celestial. Ang kanyang tagapaglingkod, si Hero, ay isang 4 tribulation bodiless celestial. Isang Golden Flame Elder ang nagsalita sa sandaling ito at nanghula. Kung iisipin, naaalala ko na may sinabi ang matandang ninuno tungkol sa pagiging galing sa angkan ng dragon nang makita niya ang nakakatakot na lakas ni Guardian Alvin. Pumunta ba ang mga taong ito mula sa angkan ng dragon para ipaghiganti siya? Nang marinig ng iba ang kanyang mga salita, sila ay nahati sa dalawang panig batay sa kanilang mga opinyon. Stop! Ang matandang ninuno ay mula sa aming Fire Worship Sect, paano siya nakasama sa Dragon Clan? Kung totoo ang sinasabi mo, hindi ba't ibig sabihin noon ay iniwan ng matandang ninuno ang sekta para sumali sa Dragon Clan? Nakakapangilabot. Posible naman. Tutal, marami sa atin ang nakarinig sa matandang ninuno na nagsasabing kasama siya ng angkan ng dragon. Dahil nandito ang mga makapangyarihang tao mula sa angkan ng dragon para ipaghiganti siya, parang hindi naman nakakahiya isipin na iniwan niya ang Fire Worship Sect para sumali sa angkan ng dragon. Wala sa kanila ang makakaisip na ang kanilang matandang ninuno ay hindi teknikal na tumalikod sa Fire Worship Sect kahit na sumali siya sa Dragon Clan. Tutal, napilitan siyang sumali sa Dragon Clan. Bukod dito, ang Fire Worship Sect ay hindi sana uunlad at maging isa sa 3 dakilang sekta kung hindi dahil sa tulong ng Dragon at Phoenix Clan. Pati na rin naman siya. Wala nang saysay pang pagtalunan pa yan ngayon. Hintayin na lang natin at tingnan kung kakayanin ni Alvin na harapin ang dalawang iyon mula sa angkan ng mga dragon. Sabi ng isang tao. Nang marinig ito ng mga matataas na opisyal, hindi na nila ito pinag-usapan pa. Sa halip, lahat sila ay nagsimulang magtungo sa kinaroroonan ni Alvin. Nandito talaga si Alvin. Pati ang tagasunod niya, si Hero, ay nandito rin. Lumiwanag ang mga mata ng ilan sa mga matataas na opisyal nang makita nila si Alvin. Gayunpaman, mayroon ding ilan na malungkot na tumingin kay Alvin dahil pinatay niya ang matandang ninuno ng kanilang Fire Worship Sect. Base sa kung paano nila tinitingnan si Alvin, hindi mahirap malaman kung sino ang naniniwalang tumalikod si Brayden sa sekta para sumali sa angkan ng mga dragon at kung sino ang hindi naniniwala rito. Hindi nagtagal at lumitaw din si Brianna, ang pinuno ng sect ng Fire Worship Sect. Hindi niya ipinaalam kay Alvin ang tungkol dito kaya natural lang na naguluhan siya sa biglaang paglitaw nito. Bakit ka nandito? Lord Sect Leader. Yumuko ang lahat ng matataas na opisyal sa Fire Worship Sect at binati si Brianna pagdating niya. Gayunpaman, hindi niya sila pinansin. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Alvin habang nakatingin dito na may mga emosyong umiikot sa kanyang mga mata. Bago pa man makasagot si Alvin, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ni Brianna. Ako ang nagulat kay Guardian Alvin tungkol sa bagay na ito. Lumingon si Brianna para tingnan ang nagsalita. Mayor? Ikaw pala. Bakit mo naman gagawin iyon? Halos hindi niya mapigilan ang galit nang malaman niyang kagagawan ito ng kanyang amo. Kung ibang tao iyon, malamang ay nagwala na siya. Hindi ako pwedeng manatili na lang na walang ginagawa at panoorin kang mamatay, sagot ni Heath. Hindi mo ako kayang panooring mamatay. Mapait na ngumiti si Brianna. Guro. Sa tingin mo ba ay makakayanan ko ang sarili ko kung mamatay siya nang dahil sa akin? Nanginig si Heath nang marinig ang mga salita ni Brianna. Pagkatapos, bumaantong hininga siya. Iha. Mali ako sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na ang kanyang disipulo ay magiging ganito kay tigas ang ulo. Mga aanyayahan na ni Brianna si Alvin na umalis nang may marinig na boses sa di kalayuan.
Kaya ikaw si Alvin. Lumitaw ang taong nagsalita kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkalabas pa lang niya, nabaling agad ang atensyon ng lahat sa kanya. Tila ninakaw niya ang atensyon kay Alvin. Tiningnan ni Alvin ang gwapong binata na lumilipad papalapit sa kanya. Hindi niya sinagot ang tanong ng binata. Sa halip, nagtanong siya, kaya ikaw ang Panginoon ni Brayden. Nang marinig ito ng mga matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect, ang mga hindi naniniwala na sumali si Brayden sa angkan ng mga dragon ay labis na nagulat. Ang amo ni Brayden. Nahirapan silang tanggapin ito. Nang matapos magsalita si Alvin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ng binata ay mayabang na nagsabi, walang hiya. Alvin, tinanong ka ni Lord Darrell ng isang tanong. Hindi mo lang binaliwala ang tanong niya, kundi sinagot mo pa siya. Sa tingin mo ba ay mas mataas ka sa lahat dahil lang ikaw ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect? Paano mo nagawang baliwalain si Lord Darrell? Darrell. Nanlaki ang mga mata ng maraming matataas na opisyal sa takot nang marinig nila ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Batay sa kanilang kaalaman, sa buong Dao Marshall Saint Land, tanging ang mga Imperial Golden Dragon sa Dragon Clan ang may apelyidong D. Isa ba sa mga Imperial Golden Dragon ang gwapong binata na ito? Ikaw ang walang hiya. Ngumisi si Hero na nakatayo sa likuran ni Alvin at sinabing, isa ka lamang simpleng tribulation bodiless celestial, at gayon pa man, nang ahas kang sumigaw at sumigaw sa aking Panginoon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.